Isang mapurol at malalim na sakit, na parabang may gumamit sa mabuto ko para patunugin ang isang kampanang umaalingaw-ngaw sa bawat selyula ng aking katawan. Iyon ang una kong naisip, hindi ang pangalawa. Ang pinakauna ay mas payak, dilim. Pagkatapos ay ang sakit. At sinundan ngang isang malayong ugong na unti-unting naging mekanikal na tunok ng makina. Ang pag-ingit ng nga sapatos sa sahig na linoleum, at mga pigil na bulungan. Idinilat ko ang aking nga mata. Isang puti at malupit na liwanag ang tila bumaon sa aking bungo. Kurap ako ng kurap. Lito. Isang walang bahit na puting kisame, at amoy ng disinfektante na tila nakabara sa aking lalamunan. Ospital. Ang salitang iyon ay bumaksak sa isip ko na parang isang blok eng yellow. Iginalaw ko ang aking ulo, isang maliit na galaw na nagdulot ang matinding pagdudual. At nakita ko ang aking ina. Nakaupo si Mama Susan sa isang monoblok na silya sa tabi ng kama. Tuwit na tuwit ang likod, at mahigpit na nakakapit ang nga kamay sa hawakan ng kanyang bek na parang mapipiktal na ito. Ang kanyang muha, na kadalasang maaliwalas, ay namumutla. May pangingitim sa ilalim nga mata na animoy nga pasa. Ang kanyang mamatang nakatitik sa akin ay may malalim na lungkot at may kahalong iba pa pangamba, takot. Ma, sinubukan kong magsalita. Ngunit ang boses ko ay isang paos na bulong lamang. Parang liha. Ang panlasa ko ay lasang kalawang at kemikal. Lumunok ako ng may paghihirap, at agad siyang lumapit sa akin. Ang kanyang malalamig na daliri ay mahigpit na humawak sa kamay kong walang nakakabit na swero. Ang hawak niya ay matatag, halos masakit na. Anak, nasa ospital ka. Magiging mayos ang lahat. Ang kanyang masalita ay tila isang mabilis na dasal. Ngunit ang kanyang tingin ay hindi tukma sama ito. Nagliliyap ito sa isang matinding pagmamadali. Ang ngaalala ay biglang sumalpok sa akin ng pira-piraso at magulo. Ang pagmamaneho namin pabalik ng Maynila mula sa probinsya. Ang manipis na ambon na humahampas sa windshield, ang mahinang tuktok sa radyo, ang mababaw naming pagtatalo kung anong pelikula ang papanoorin namin sa weekend. At pagkatapos, ang mailaw. Isang napakalaki at nakakabulag na ilaw na sumakop sa linya namin. Ang sigaw ni Alex, ang biglaang pagkabik ng manibela, ang matinding pag-ingit ng magulong, ang pagyupi ng bakal, ang pagbasag ng salamin na naging libu-libong matatalim na bituin, at pagkatapos ay wala na. Alex, lumabas ang salita sa bibig ko na parang isang singhap. Nasaan si Alex? Siya ba? Hindi ko natapos ang tanong. Isang matinding takot ang bumara sa lalamunan ko. Mas mabisa pa sa anumang pisikal na sugat. Pakarinig sa pangalan niya. Nanlaki ang mamata nga aking ina hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa panik. Purong panik na hindi may tatanggi. Mas hinikpitan niya ang hawak sa kamay ko hanggang sa masaktan ako. At lalo siyang lumapit. Ilang pulgada na lang ang pagitan ng aming nga muka. Ibinaba niya ang kanyang boses sa isang paos at nakmamadaling bulong na halos hindi ko makilala. Ana, makinig ka sa akin. Makinig kang mabuti. Huwag kang magsalita. Huwag kang magtatanong ng kahit ano. Ipikit mo ang mga mata mo. Ngayon na. Magpanggap kang wala ka pang malay. Parang awa mo na. Anak, magtiwala ka sa akin. Ipikit mo. Ang tingin niya ay isang desperadong pakiusap, isang utos. Wala akong maintindihan. Bakit hindi ko pwedeng hanapin ang asawa ko? Bakit kailangan kong magpanggap? Isang matinding kalituhan ang humalo sa sakit at takot ko. Ngunit siya ang nanay ko. Sa kanyang nga mata, sa ilalim ng panik, nakita ko ang parehong mabagsik na pagiging protektibo na nakita ko noong bata pa ako nang madapa ako sa bisikleta. Noong bumagsak ako sa board exam, noong makipaghiwalay ako sa una kong nobyo. Tingin iyon ng isang inang leon. Hindi ng isang takot na tupa. Tumango ako ng halos hindi halata gamit ang paggalaw ng aking mata lukap. Ipinikit ko ang aking mga mata. Ang dilim ay naging iba. Sa pagkakataong ito, may malay na ako, matalas. Lahat ng pandama kong kanina'y manhit ay biglang naging sobrang talas sa isang hindi malusok na pakalerto. Narinig ko ang bawat beep ng monitor, ang bawat pigil na pahinga ng aking ina, ang pagingit ng damit niya nang umayos siya ngang upo sa silya. Naramdaman ko ang dahan-dahan niyang pagbitaw sa kamay ko, na parang pinuputol ang daloy ng kuryente. At dun ko narinig na bumukas ang pinto na may mahinang pag-ingit. Hindi ang nagmamadaling pagtulak ng isang nurse, kundi isang kalkuladong pagpasok ng isang taong umaangkin sa isang espasyong hindi sa kanila. Manggayabak, dalawang pares,
Matutuno na takong na may kumpiyansa at siguradong pumapalo sa sahig sa isang tiempo na nakilala ko agad at nagpasikip sa sikmura ko hanggang sa magbuhol ito. Ang mamabibigat na sapatos ng isang lalaki na may manipis na swelas na bahagyang kinakalatkat. Sina Doña Carmen at Don Roberto Villanueva. Ang aking mabiyenan. Isang matinding lamig na walang kinalaman sa lagnat o shock ang gumapang mula sa dibdib ko pababa sa aking mapa at kamay. Instintibo at kusang naintindihan ng buong pagkatao ko kung bakit ako inutusan ni Mama na magpanggap. May napakasamang nangyayari. Isang bagay na hindi lang tungkol sa aksidente. Balay. Ang boses ni Carmen, gayang dati, ay parang patalim na binalot sa seda, edukada, perpekto, at kasing laming ngang bakal sa operating room. Walang bahit sa kanya ning desperasyon na dapat sanay nararamdaman engga magulang na ang manugang ay nakaratay sa kamaeng ospital. At ang anak ay teka. Nasaan ang anak nila na sina Carmen at Roberto? Ang boses ni Mama Susan ay paus ngunit nakakagulat na matatag. Hindi siya tumayo. Naramdaman ko, higit sa nakita, kung paano siya humarang na parang pader sa pagitan ng kama ko at nila. Hindi ito ang tamang oras. Kailangang magpahinga ni Ana. Kailangan nating lahat ng pahinga. Susan. Si Roberto naman ang nagsalita ngayon. Ang tono niya ay parang isang direktor ng board meeting na tinatasa ang isang problema sa korporasyon. Ngunit may maaspeto na hindi makakapagintay. Komplikado ang sitwasyon. Paano si Alejandro? Tanong ng aking ina. At ramdam ko kung paano niya pinipigilan ang galit sa dalawang salitang iyon. Kamusta ang manugang ko? Isang maikling katahimikang puno ang tensyon. Nai-imagine ko si Roberto na inaayos ang mamanggas ang kanyang polo. At si Carmen na nakatitik sa akin, nakahiga at walang malay. Habang sinusuring ang kanyang malaagilang mga mata ang tunay kong lagay. Nasa ICU pa rin siya, sabi ni Carmen sa wakas. Ang bose niya ay parang nagbabasa ng medical report. Severe traumatic brain injury, maraming bali, stable, pero critical. Ang nga doktor ay nag-ingat sa pagbibigayng pag-asa. Wala ni katiting na emosyon sa pangungusap na iyon. Walang ginhawa, walang takot, parang ulat panahon lang. Diyos ko po, bulong ng aking ina. At sa pagkakataong ito, totoo ang panginginihing, boses niya. Para kay Alejandro, para sa akin, para sa bangungot na ito. Kaya nga, pagpapatuloy ni Roberto na parang wala siyang narinig. Ngunit tulad ng sinabi namin, komplikado ang sitwasyon at kailangan nating mag-isip ng malamig ang ulo. Ang magastusin, Susan, ay magiging astronomical. Ang ICU, ang mga operasyon, ang rehab. May magandang health insurance si Alejandro, siyempre, pero may limitasyon ayon. At may iba pang nga aspeto. Anong ibang aspeto? Naging matalim ang boses ng aking ina. Si Carmen ang sumagot. Naramdaman ko ang paglapit ng kanyang matakong ng ilang hakbang sa aking kama. Naramdaman ko ang anino niya sa aking manakapikit na mata. Ang madokumento. Napakahalaga nito, Susan. Ang special power of attorney o SPA na ibinigay ni Ana kay Alejandro nung isang taon. Naalala mo ba yon? Yung ginamit para i-manage ang mga joint accounts nila nung nagpa-renovate sila ng kondo. Kailangan naming mahanap iyon ng apurahan. Ang special power of attorney. Umalingaw-ngaw ang nga salita sa hungkak kong isipan. Naalala ko iyon. Hindi iyon para sa renovation ng condo. Ginawa iyon. Just in case. Ibinenta ito ni Alex bilang patunayang pagmamahal ng pagkakaisa. Makakampi tayo, Anna. Kung may mangyari man sa akin, gusto kong hawak mo ang lahat para hindi ka mahirapan. At kung may mangyari sa'yo, huwag naman sana. Gusto kong asikasuhin ang lahat ng hindi ka ginugulong ang mabuitreng bangko at abogado. Para protektado tayo. Para sa atin. Ibinenta niya iyon bilang isang romantikong panangga. At ako isang tanga. Uto-uto. Bulak sa pag-ibig ay pumirma sa isang malawak at pangkalahatang SPA na nagbibigay sa kanya ang kapangyarihang asikasuhin ang nga bank accounts, investments, at properties, upang kumilos na para bang siya mismo ako. Para saan? Tanong ng aking ina. At narinig ko ang parehong malamig na pagdududa na nagsisimula na ring mabuo sa isip ko. Para ma-access ang joint accounts nila, nainip na sagot ni Roberto. Kailangang bayaran ang mga bills. Ang hulog sa kondo nila sa BGC. Ang magagastusin ni Ana dito. At kailangan nating tasahin ang mga assets nila. Kailangan nating maging praktikal. Praktikal. Dinura ng nanay ko ang salita na parang lason. Nakikipaglaban kay kamatayan ang anak ko.
ang anak ninyo ay baka nagagaw buhay rin. Tapos ang pinag-uusapan ninyo ay ang maging praktikal sa mga bank account nila ng mismong oras na ito na lumalaban sila. Nawala ang malamig na poise ni Carmen, at lumabas ang matinis niyang galit. O baka akala mo ay titigil ang pag-ikot ng mundo dahil lang minamalas sa kalsada ang dalawang tao? Kailangan nating kumilos, Susan. At gamit ang spa, magagawa ito ni Alejandro. Masisiguro niya ang liquidity, mayaayos niya ang lahat. Mapoprotektahan niya kung ano ang sa kanila. Ah, sabat ni Roberto na may mas nakakakilabot na kalmado. Oh, huwag naman sanang itulot ng Diyos. Kung lumala ang kondisyon ni Anna, mapapadali sana ang nga bagay-bagay. Ang life insurance niya, Susan, yung kinuha nila bilang mag-asawa. Si Alejandro ang primary beneficiary dun. Ito ay isang malaking halaga, sapat para bayaran ang lahat ng medical bills niya at para makapagsimula siyang muli. Ito ay lohika lang, praktikal. Tila hinigop ang lahat ng hangin sa aking baga. Hindi ako gumalaw. Hindi ko idinilat ang aking mga mata. Pero pakiramdam ko'y bumuka ang sahingang ospital sa ilalim ko at nahulog ako sa isang malamig at walang katapusang bangin. Kung lumala ang kondisyon ni Anna, ang life insurance, primary beneficiary, practical, ang mga salita ni Roberto, tuyo at walang pakialam, ay bumaon sa isip ko na parang makutsilyong yelo. Hindi iyon mga salita ng pag-alala. Iyon ay salita ng accounting, ng pag-assess ng asset, ng likwidasyon. At pagkatapos ay si Carmen. Ibinaba ang boses. Muling nakuha ang malamig niyang kontroleng yelo. Parang may ibinabahaging madilim na sikreto. Makinig ka, Susan. Wala namang may gusto nito kaysa sayo, pero kailangan nating harapin ang realidad. Kritikal si Alejandro, kritikal si Anna. Umasa tayo, nagdadasal tayo na gumaling silang dalawa. Pero kailangan nating maganda sa lahat ng sitwasyon. Ang spa at insurance na yan ay mga kasangkapan para protektahan ang ngamaywan. Para kung makaligtas si Alejandro, hindi siya mauwi sa hirap. O kung siya man ang kumbaga, kung siya naman ang mabuhay, mayroon siyang sasandalan. Kahit na sa totoo lang, sa daming ang magiging komplikasyon niya sa katawan. Ibininbin niya sa hangin ang makamandag niyang pangungusap. Walang sinabi ang nanay ko. Ramdam ko ang panginginig niya sa galit at kilabot. Si Roberto naman ang sumalo. Bukod pa diyan, nariyan ang disenyong kumpanya ni Anna. Yung design studio niya. May mga pending contracts siya. Hindi ba? May mga kliyente. Kung hindi siya makakapagtrabaho, may mga breach of contract. Pwedeng mawi sa demandahan. May kailangang sumalo nun. Kumausap sa mga kliyente. Para mabawasan ang danyos. Gamit ang SPA. Pwedeng maging representative si Alejandro. Pwede pa nga niyang ibenta ang negosyo bilang asset kung kailanganin. Para magkaroon ng pera. Ito ay para sa ikabubuti ng lahat. Hindi na ito basta lamig. Ito ay apoy na. Isang mabagal at maitim na apoy na nagsimulang mag-alap sa sikmura ko at gumapang sa lalamunan ko, nagbabantang sakalin ako. Hindi lang nila pinag-uusapan ang posibleng pakamatay ko bilang isang problema sa pera. Pinag-uusapan nilang wasakin ang buhay ko, ang trabaho ko, ang studio na itinayo ko mula sa puyat, sa hirap, sa mapangarap, ang kalayaan ko. Gusto nilang ipack, ibenta, ilikwidate ito. At gagamitin nila ang madokumentong ibinigay ko, na pinirmahan ko dahil naniwala ako sa pagmamahal ng asawa ko para gawin ito. Lumabas kayo. Ang boses na aking ina ay isang manipis at nagpipigil na sinulit, malapit ng maputo. Lumabas kayo sa kwartong ito ngayon din. Susan, maging makatwiran ka naman, umpisa ni Carmen. At sumabo ang nanay ko. Ang kanyang pinipigilang hiyaw, punit at wasak, ay umalingaw-ngaw sa puting kwarto. Lumayas kayo rito. Huwag kayong lalapit sa anak ko. Alice, huboon murmulongang pag-angal mula kay Roberto. Isang pagtunongang dila ni Carmen bilang pandidiri. Ang mata kong ay lumayo. Kasunod ang mayabag niya. Bumukas ang pinto at sumara ng malakas na may tuyong tunog. Ang katahimikang iniwan nila ay mas nakakabingi kaysa sa anumang sigaw. Nanatili akong nakapikit, ngunit ang mainit at traidor na mga luha ay nagsimulang tumulo mula sa aking ngapilik mata. Pababa sa aking sentido, binabasa ang unan. Isang hindi mapigilang panginginig ang sumakop sa akin. Hindi na ito dahil sa sakit, kundi dahil sa pagtataksil, sa kawalang hiyaan, sa sarili kong napakatinding katangahan. Naramdaman ko ang kamay ng aking ina, malambot sa pagkakataong ito sa aking piski, pinupunasan ang aking naluha.
Basa rin ang mukha niya ng idikit, niya ang nunya sa akin. Ang kanyang pahinga ay pinipigilang pahikbi. Patawat, anak, bulong niya. Basak ang kanyang boses. Patawat talaga. Pero kailangan mong marinig. Kailangan mong marinig mula sa sarili nilang nga bibig. Dahil kung ako lang ang nakwento sayo, hindi ka maniniwala. O hindi mo gugustuhing maniwala. Huminga ako ng malalim. Isang nanginginig at basang tunok. Idinilat ko ang aking mga mata. Nagtakpo ang aming nga paningin. Pula. Punong walang hanggang sakit, ngunit mayroon ding mabagsik na determinasyon. Nasaan si Alex? Tanong ko. Ang bawat salita ay parang kutsilyo sa lalamunan ko. Dahan-dahan siyang umiling. Nasa ICU. Toto iyon. Kritikal ang lagay niya. Pero Ana, yung nga sinabi nila, ang insurance, ang SPA. Toto ba iyon? Pumirma ka ba sama iyon? Isang matinding pag-alon ng, hiya, mas mapay pa sa sakit, ang bumalot sa akin. Tumango ako ng halos hindi halata. Oh, sabi niya, para sa atin iyon. Para sa proteksyon. Tumigas ang mukha ng aking ina. Proteksyon. Oh, ang salita ay tumunok na parang isang dura. At yung life insurance, ikaw ba ang kumuha nun? Hindi. Siya ang nag-asikaso. Sabi niya proseso lang daw iyon, na ginagawa iyon ng lahat ng mag-asawa. Na ano ba naman ang isang patunay ngang pagmamahal, na inaalagaan namin ang isa't isa. Higit pa sa. Hindi ko na may tuloy. Higit pa sa kamatayan. Umalingaw-ngaw ang mga salita ni Roberto. Kung lumala ang kondisyon ni Anna. Diyos ko po, Anna. Ipinikit ni Mama ang kanyang nga mata sandali. Nang idilat niya ito, purong bakal na lamang ang narun. Makinig ka sa akin, at makinig kang mabuti. Hindi ka pwedeng manatili dito. Hindi ka pwedeng maging sunod-sunuran sa kanila. Hindi ko alam kung anong laro ang nilalaro nila. Kung kasapwat ba si Alejandro dito o kung ang ahas lang na nanay niya at ang buitreng tatay niya. Pero ang narinig ko ngayon lang, hindi iyon pag-alala ng pamilya. Ana, iyon ay isang baluktot na bagay, isang masamang balak. Alam ko, sa bawat hiblang ng pagkatao ko, alam ko, ang takot ko kanina ay nagiba ng anyo, nagiging solido, nagiging isang matigas, mabigat, at matalim na bagay. Nagiging kalit. Nagiging determinasyon. Anong gagawin ko? Bulong ko. Ang boses ko ay kakaiba na. Hindi na takot. Blanko. Handang punuin. Umayos neng tayo ang aking ina. Pinunasan ang nga mata gamit ang likot neng kanyang kamay. Inilibot ang kanyang paningin ang buong kwarto na parang naghahanap ga nakatagong mikropono. Pagkatapos ay lumapit siyang muli. Ngayon, mahina ka pa rin. Nalilito. At nasasaktan. Naiintindihan mo ba? Para sa mga nurse, sa mga doktor, at sa sinumang papasok. Ikaw, wala ka sa huwisyo, nahihibang ka, natutulog, masakit ang buong katawan mo, wala kang pwedeng pirmahan, wala kang pwedeng desisyonan. Ang masalita niya ay mabilis, malinaw, isang plano ang nabubuo. Ako ang bahalang sumagot para hindi ka nila guluhin. Natanging madoktor lang na kailangan ang pwedeng pumasok. Ikaw, mag-ipon ka ang lakas. Magpo-focus ka sa pagpapagaling, sa pakikinig, at sa pag-iisip. Pag-iisip tungkol saan? Tanong ko. Kahit alam na ngang isang bahagi ang utak ko ang sagot. Tinitigan niya ako sa mata. Kung anong gagawin mo. Dahil paglabas mo rito, anak, mag-uumpisa ang giyera at kailangan mong malaman kung sino ang mga kalaban mo at kung ano ang layunin mo. Huminto siya at idinagda, sa isang nakakakilabot na lambing. At kailangan mo ang isang taong makikipaglaban gamit ang masandatang naiintindihan nila. Isang lalaki agad ang pumasok sa isip ko bago pa man niya sabihin. Si Marcos, kaibigan ko nung college. Ang pinakamatalinong law student na nakilala ko kailanman. Ang nagtayo ng sarili niyang law firm na dalubhasa sa annulment at property disputes. Ang palaging may nakatagong pagdududa. Halos hindi mapansin kapag tinitingnan si Alejandro. Si Ate Marcos, sabi ko. At ang pangalan niya sa labi ko ay tila unang salitangang isang orasyon. Dahan-dahang tumango si Mama. Isang kislap ngang pag-asa ang nagliwanag sa mata niya. Oh, si Marcos. Tatawagan ko siya ng patago. Sasabihin ko sa kanya ang sapat lang para makapagsimula siyang kumilos, para hanapan ng butas ang spa na yan, ang insurance, ang lahat. Hinawakan niya ang kamay ko. Pero ikaw, Ana, kailangan mong maging matapang.
mas matapang pa kaysa sa inaakala mo kailanman. Kailangan mong ibaon ang ana na pumirma sa mga papel na iyon. Naiintindihan mo ba? Tiningnan ko ang aking ina, na nakakita sa likod ng perpektong maskara nga Villanueva mula pa noong unang araw at bulak sa pag-ibig. Sinumbatan ko pa sa kanyang magprejudise tungkol sa agwat sa lipunan. Nananatiling tahimik, naghihintay. Prinoprotektahan ako kahit sa sarili kong katangahan hanggang sa mismong oras na kailangan kong makita ang bangin gamit ang sarili kong mga mata. Huminga ako. Ang hangin sa ospital ay hindi na lang amoy disinfektante. Amoy pagtataksil na ito. Kasakiman. Isang laban na hindi ko ginusto. Pero ngayon ay ilalaban ko hanggang dulo. Naintindihan ko, ma. Sabi ko. At hindi na nanginginig ang boses ko. Blanko na ito. Malamig. Parang bakal. Perpekto. Ipinikit ko ulit ang aking mamata. Pero hindi para magpanggap, hindi para magtago, kundi para magplano. Ang ilaw sa lamsyade sa bedside table ay malamlam. Pero sa aking mamata, nasanay na sa kontroladong dilim ng bago kong kwarto sa pribadong klinika, para itong spotlight. Hindi na ito ang malamig at walang pagkakakilanlan na ilaw ng pampublikong ospital, kundi mas mainit, pribado, at higit sa lahat, nakahiwalay. Ang mapader ay kulay bigyan na malambot, hindi puting pang-opera. Ang tanging tunok ay ang aking heart monitor. Nakamute sa pinakamahina. Isang kailangang luho, sabi ni Marcos. Isang bunker. Isip-isip ko, 48 oras na ang nakalipas mula sa revelasyon sa kwarto ng ospital. 48 oras kung saan ang bangungot ng aksidente ay naging ibang bangungot, mas mabagal, mas patago, at libong beses na mas masakit. Ang pisikal na sakit ay palaging nandiyan. Isang patagong paalala ng nayuping bakal at basak na salamin. Ngunit ang kabilang sakit, ang sakit ng pagtataksil, ay isang buhay na hayop na nginangat-ngat ang laman loob ko. Hindi ako mapakali. Hindi ako makapagpahinga at magpagaling. Tulad ng ipinapayo nga mabait na doktor ngang klinika. Hindi habang sila, ang mga Villanueva, ay nasa labas at nagpaplano. Binibilang ang aking life insurance tulad ng pagbibilang ng butil ng bigas. Ang nanay ko ang aking bantay. Nag-set up si Susan eng tulugan. Sa isang hindi komportableng armchair sa tabi eng bintana. Naging isang paderlaban sa sinumang mang-istorbo. Pinaalis niya ang mga nurse na masyadong mausisa. Sinagot niya, nang pabalang ang nga doktor na nagtatanong tungkol sa aking mental state. Sobra siyang natrauma, Dok. Masyadong gulong-gulo pa. Dahil sa aksidente, alam niyo na. At ipinatanggal niya ang telepono sa kwarto ko. Tanging ang cellphone lang niya. Isang lumang modelo na halos hindi niya alam gamitin. Ang aming tulay sa labas at sa isang tao lamang. Bumukas ang pinto ng walang katok. Isang matunoh na pagpasok na pamilyar. Sumilip si Marcos. Ang kanyang makapal na salamin ay nagre-reflect sa malamlam na ilaw. May dalang brown folder sa ilalim ng kanyang braso at isang ekspresyon na hindi sa isang kaibigang nakikiramay. Mukha siyang agilang nakakita ng biktima. Ang pangit ng itsura mo, Santos. Sabi niya. Isinasara ang pinto ng mariin na may tiyak na klik. Lumapit siya sa kama at sinuri ako sandali. Ang kanyang profesional na tingin ay sinusuri ang nga benda, swero, at pamumutla ang aking muha. Pagkatapos, isang pahiwatig ng pagmamalasakit ang sumilay sa kanyang mga mata. Kahit paano, mas maswerte ka pa rin kasasam nga bumangga sayo. Marcos, bulong ko, at naramdaman ko ang pagluwag ng buhol ng tensyon sa aking dibdib. Hindi ko kailangan ning awa niya. Kailangan kong bala. At yon mismo ang kailangan ko. Si Mama Susan ay tumayo at binigyan siya ng mabilis na yakap. Salamat sa pagpunta. Iho. Walang problema. Parang multo lang ako. Paniniguro ni Marcos habang inilalapak ang folder sa kama. Umupo siya sa gilid ko. Walang pakialam sa protokol. Sobrang tagong klinika na ito at ang panggalan kung saan ka naka-admit, Mrs. Santos, ay hindi magbibigay ng anumang clue kahit kanino. Kahit kanon, umikot pa ako ng malayo. Tumingin siya ng diretso sa aking mga mata. Anna, kailangan ko ang formal na authorization letter na may pirma mo ngayon din. Para sa lahat. Hindi tayo pwedeng mag-aksaya kahit isang minuto. Anong nahanap mo? Diretsahang tanong ko. Ang boses ko ay paos, ngunit matatak. Binuksan ni Marcos ang folder. Hindi gaano kakapal ang mga papel, pero bawat isa ay tila kasing bigat ng 1 tonelada. Una, ang apurahan. Nag-file na ako ng petition for preliminary injunction sa korte.
Based sa grounds ng kawalan ng depensa at presumption ng fraudulent alienation of conjugal properties. Mabilis siyang magsalita na may katumpakan ng isang siruhano. Nag-file ako at umaasa akong makuha sa loop ng oras ang suspension ng malawak na special power of attorney na ibinigay mo sa magaling mong asawa. Ito ay isang kalokohan. Ana, ano bang nasa isip mo? Sa pag-ibig, Marcos, sabi ko. At ang lasa ngang salitang iyon ay mapait. Akala ko pag-ibig yon. Gumawa siyang mukhang naawa at nainis. Well, ang pag-ibig mo ang nagpasok sa'yo sa financial ICU. Pangalawa, yung joint account. Sa BPI, kumuha ako ang statement 3 linggo na ang nakakaraan. Isang transfer ng 25 milyon pesos sa isang account na nakapangalan sa Villanueva Construction Corp. Purpose: Provisional Capital Injection. Authorized Signature: Alexander Villanueva via Special Power of Attorney, 2.5 million. Ang ipon namin. Ang pondo para sa pagpapagawa ng teras na matagal ko ng pangarap. Ang emergency fund namin. Namimilipit ang sikmura ko. Hindi ko inauthorize iyon. Bulong ko. Wala kaming pinag-usapang ganyan. Sa SPA na ibinigay mo, hindi niya kailangan ng permiso mo para sa kahit ano. Iha. Matigas na sabi ni Marcos. Pwede niyang limasin ang account mo. Isanla ang kondo. At ibenta ang koleksyon mo ngang sapatos sa online kung gusto niya. At mukhang naksimula na siya sa una. Inilipat niya sa kabilang pahina. Pagkatapos ay may mga mas maliliit ngunit regular na withdrawals. Sa huling 6 na buwan, libo-libo, minsan 10,000, palaging cash o transfer sa isang personal account. Huminto siya ng pandramatiko. Tinitingnan ako sa ibabaw ng kanyang salamin. Pamilyar ba sa'yo ang pangalang Chloe Cruz? Nawala ang hangin sa aking baga. Si Chloe, ang bagong intern sa kumpanya nila. Bata, ambisyosa. Sobrang lakas tumawa at may paraan niyang pagtingin kay Alejandro na palagi kong iniisip na paranoia ko lang. Ang kanyang intern. Sabi ko, tuyo ang lalamunan. Tumpak, intern. At lumalabas na sugar baby rin. Ang mga transfer ay tumutugma sa mga mahahalagang petsa. Valentine's Day, birthday niya, at sa mga binili sa Rustans, at ilang jewelry store sa Greenbelt. Mga hikaw, sing-sing, walang mumurahin. Neutral ang kanyang boses, pero ang nga mata niya ay nag-aalab sa inis. Arito pa ang matindi. Naglabas pa siya isang pahina. Isang mas detalyadong report. Nung gabi bago ang aksidente. Pag-check-in sa isang suite sa The Peninsula, Manila. Binayaran gamit ang corporate credit card ng Villanueva Construction, ang ginagamit ni Alejandro sa mga expenses ng kumpanya. 2 taong nag-check-in, Alexander Villanueva at Chloe Cruz. Nag-check-out sila ng 7:15 ng umaga. Ang aksidente ninyo ay nangyari ng 9:47 sa SLEX, galing sa isang subdivision kung saan walang kliyente at walang anumang project ang kumpanya. Isang makapal na katahimikan, puno nga abdo, ang pumuno sa kwarto. Nakikita ko ang lahat. Ang gabing may inaplasable na meeting sa trabaho. Ang pag-uwi niya ang madaling araw. Amoy murang pabango na idinahilan niyang char air freshener. Ang kanyang pagod, hindi pagod sa trabaho. Ang kabilang pagod, mayroon pa. Walang gawang pagpapatuloy ni Marcos. Maga-voice recording. Nakipag-ugnayan ako sa isang profesional na investigador. Nasa legal gray area ito, pero may pagtatanggol dahil sa aspeto ng conjugal fraud at hinala ng krimen. Na-access niya ang voicemail ni Alejandro. May mga na-delete na messages, pero may na-recover. Naglabas siya ng maliit na digital player. Sigurado ka ba? Asenti. Hindi ako makapagsalita. Pinindot niya ang play. Ang boses ni Alejandro ay pumuno sa kwarto. Hindi ito ang malambing at nakakakumbinsing boses na kilala ko. Iba ito, mayabang, mapangutya, medyo garalgal, parang nakainom. Nakikipag-usap siya sa isang kaibigan. Sa palagay ko si George, ang kalaro niya sa golf. Naisahan ko siya, pre. Nakuha ko siya sa lahat ng anggulo. Yung spa, jackpot yon. Hawak ko na lahat, pati yung life insurance. Puka. Si mama ang nakplano ng lahat ng to. Mastermind siya. Sabi niya kailangan daw nating protektahan ang sarili natin, hindi mo masasabi. Mabait na babay si Anna, pero iba siya sa atin. Pre, alam mo yon. Na-excite sa madrawing at tela niya. Hindi niya alam kung anong negosyo. Kung may mangyari man, wag naman sana. Lahat ay sigurado para sa pamilya natin. Isang malakas na tawa. Ang kay George sa kabilang linya. At nandiyan din si Chloe. Naku, pre.
Nakakapagod din maging sugar daddy. Ang mahal ngang singsing na hiningi. Pero ayos lang, deserve naman. Magaling siyang magtago higit kumulang. Walang kamalay-malay ang misis ko. Masyadong busy sa bagong project niya. Ako, kumpleto sa lahat ng front. Nakuha ko yung pera gamit yung lumang diskarte ng pirma-pirma ng asawa. Tapos may bago pang laman na intern. Hindi mo makukuha lahat, di ba? Isa pang tawa, marami pang recording. Bago pa mapunta sa usapan tungkol sa golf, pinatay ni Marcos ang recorder. Ang tunok na lumabas sa aking lalamunan ay hindi iya. Isang tuyo, gaspang na tunok, parang nababasak na yelo. Walang luha. Nagyelo na sila. Ang nag-alap ngayon ay iba. Isang purong, walang halong galit na kasing linaw ng kristal. Hindi lang dahil sa panloloko, kundi dahil sa pandidiri. Iba siya sa atin, ang nga drawing niya, ang lumang diskarte ang pirma-pirma ang asawa, at ang nanay niya. Ang nanay niya, ang nakplano na lahat. Yung insurance, halos hindi ko masabi, gaya bang sabi nila. Tumango si Marcos. Seryoso ito. Isa itong life insurance policy na nakapanggalan sa'yo, pero si Alejandro ang sole and irrevocable beneficiary. Ang maunang bayad ay nanggaling sa joint account ninyo. Siyempre, isa itong malaking halaga, tulad ng sabing napaka-charming na si Roberto, para bayaran ang maraming gastos o magbigay ng magandang sasandalan para sa isang bifong, anak at sa bago nitong nobya. Napasigaw ng mahina si Mama Susan, tinakpan ang bibig niya ngang kanyang kamay. Ang nga mata niyang nakatitik sa akin ay puno ngang walang hanggang sakit. Anong gagawin ko, Marcos? Iba na ang boses ko. Malamig, blanco, boses ngang ibang tao. Isinara niya ang folder at inayos ang salamin niya. Mukha siyang general bago sumabak sa giyera. Una, kukunin natin yung court order. Ang judge dito ay walang pagdududa. Pangalawa, file tayo ng annulment. Ground natin ang psychological incapacity, concubinage, panloloko, fraudulent alienation. Kukunin natin lahat. Pangatlo, kasong estafa o qualified theft para sa 2.5 million at ang malversation of funds ng corporate card para sa mga date niya. At pangapat, dagdag niya. At isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang malabi. Ipapaalam natin sa kanila nang napakalinaw na tapos na ang laro. Sa mismong sandaling iyon, parang tinawag ang isang sumpa, may narinig na komosyon sa labas ang kwarto. Ang matinis at galit na boses ni Charmen na sinusubukang talunin ang mas mababang, pero matatak na tono ng isang nurse. Papasukin mo ako. Biyenan niya ako. May karapatan akong makita siya. Ang babaeng yan ay nilolito ang kawawa kong anak na nag-aagaw buhay. Nakatinginan kami ni Marcos. Handa ka ba? Mahina niyang tanong. Umayos ako ang upo sa kama ng kaunti pa. Sa tulong ni Mama Susan. Hinagot ko ang aking maikli at magulong buhok. Wala akong pakialam kung makita niya akong mahina, na makita akong wasak. Kung iyon ang kailangan niyang makita, papasukin, utos ko. Bumukas ng malakas ang pinto. Pumasok si Carmen na parang bagyo, nakasuot ng light linen na damit at puno ng gigigil na galit. Ang mukha niyang laging perpekto ay matigas. May namumulang pisngi. Sa likuran niya, mas kalmado pero nakakunot ang nu. Sumunod si Roberto. Ma'am, pakiusap po. Kailangan pong magpahinga ng pasyente. Reklamong nurse sa likuran nila. Pamilya ang kailangan ng manugang ko. Hindi ibang tao. Asik ni Charmen. Pinandilatan si Marcos na parang isa siyang ipis. Pagkatapos, tumingin siya sa akin at nagbago ang kanyang anyo. Agad-agad, nawala ang galit, naging isang pekeng, matamis na maskarang ang pag-alala at lungkot. Lumapit siya sa kama. Inisnop si Marcos ng tuluyan. Anna, iha, kamusta ka na? Sabi nila nilipat ka rito, na lumalala ka daw. Kawawa ka naman. Pinag-alala mo kami ng husto. Sinubukan niyang hawakan ang kamay ko, pero dahan-dahan ko itong binawi at ipinatong sa ibabaw ng brown folder. Carmen. Roberto, sabi ko. Hindi ako ngumiti. Hindi man lang ako kumurap. Napansin niya ang pagbabago. Ang maskara niya ay bahagyang nasirangang 1 milimetro. Pumunta kami agad pagkarinig namin. Ang pagbabago na ito, ang pagtatago na ito ay hindi nakakatulong kahit kanino. Anna, wasak na wasak si Alejandro sa itsyu, hinahanap ka, at kami, hindi man lang kami makapagbigay ng balita sa kanya. Ano bang balita ang gusto ninyong ibigay sa kanya? Tanong ko ng may mahinang boses. Napumirma na ako sa pakwife ng life insurance ko para mabayaran niya ang luho niya. Katahimikan.
Namutla si Carmen. Humakbang paharap si Roberto. Ang muhangang pagiging negosyante niya ay tumigas. Ana, hindi ko alam kung anong sismis ang pinaniniwalaan mo, o kung anong kalituhan ang epekto ng gamot mo. Sinimulan niya sa tonongang pagpapayo na parang nakmamagaling. Malinaw na malinaw ang pag-isip ko. Roberto, putol ko sa kanya. Tumingin ako kay Carmen. O dapat ko bang sabihing biyenan? Sa unang pagkakataon, nakikita ko ang mama bagay ng malinaw. Bumalik sa composure si Carmen. Ang ngiti niya ay isang tensyonadong galaw. Iha. Nabigla ka lang. Naintindihan ko. Ang aksidente, ang shock. Nagsasalita kayo nga mambagay na hindi ninyo sinasadya. Ang kalokohan nung kailan lang sa ospital, ang panik ang nagsasalita. Gusto namin ang makakabuti para sa iyo at kay Alejandro. Ang makakabuti. Inulit ko ang salita na tinitikman ang kaplastikan niya. Pagkatapos ay lumingon ako kay Marcos. Marcos, dala mo ba yung mapapel? Si Marcos, natahimik lang, nakmamasit na parang agila, ay tumango ng may pagkateatrikal. Binuksan niya ang folder at inilabas ang unang pahina, ang kopyaeng transfer ng 2.5 milyon. Ipinatong niya ito sa kama sa harap ni Carmen. Ito ba ang makakabuti para sa akin, Carmen? Ang limasin ang joint account namin para sa kumpanya ng pamilya niyo? Nang walang paalam sa akin. Halos hindi ito tinignan ni Carmen. Utang yan. Ana, temporary lang para sa pambayad sa supplier na apurahan. Sasabihin sana sa iyo ni Alejandro. Pamilya tayo. Nagtutulungan tayo. At ito ang tinatawag nilang pakikisama sa pamilya. At ito, naglabas si Marcos ng isa pang papel. Ang resibo ng mga alahas sa jewelry stores. Ang mga transfers kay Chloe Cruz. Bumilis ang pahinga ni Carmen. Lumapit si Roberto. Sinusuri ang mga papel. Anong sirkus to? Anong ibig sabihin nito? Ungol niya. Ang ibig sabihin niyan, sabi ni Marcos na nagsalita sa unang pagkakataon na may malinaw, edukado, at nakamamatay na boses, na ginagamit ng anak ninyo, ang asawang kliyente ko at kaibigan, ang conjugal funds para buhayin ang kabit niya, si Miss Chloe Cruz, na nakadokumento sa mga hotel reservations na ito, idinagdag niya, inilapak ang report ng The Peninsula Hotel sa tapat mismo ng ilong ni Roberto, na malinaw na tiyonsyubinage at qualified theft, pati na rin panloloko sa asawa, base sa batas. Napaatras si Carmen. Parang nasusunok, ang nga papel. Kasinungalingan, paninira. Ang lakas ng loop mong magdala ng ganyang kasinungalingan rito para guluhin ang isip ng isang may sakit? Ana, huwag kang maniwala sa kanila. Isa itong patibong. Gusto nilang pagawain tayo. Gusto nilang sirain ang pamilya natin. Ang pamilya ko. Kalmado kong, sabi na pati ako ay nagulat. Ay nandito, ang nanay ko at ang abogado ko. Tiningnan ko si Roberto, na ang malamig at kalkuladong mamata ay nakpalipat-lipat sa mapapel. Sa akin, kay Marcos, kinakalkula ang danyos, inaalala ang hiya ng kanilang pamilya. Nilinaw ninyo nung nasa ospital kung ano lang ang tingin ninyo sa akin. Isang asset o isang liability. Depende kung makakaligtas ako rito o hindi. Out of context yon. Utal ni Roberto. Pero nawala na ang matatak niyang tono. Kinakalkula niya gaya ng dati ang cost-benefit at nakikita niya sa mga papel na masyadong malaki ang mawawala sa kanila. Wala ng konteksto, ito ay napakalinaw, sabi ko, at nagmulat sa aking mamata. Huminga ako ng malalim, nararamdaman ang sakit sa aking tadyang. Ngunit ginagamit iyon bilang panggatong. Ayoko na kayong makita. Huwag na kayong lalapit sa akin. Huwag niyo nang subukang kontakin ang studio ko, ang mga kliyente ko, kahit sino sa buhay ko. Hindi pwedeng ganyan. Ana, kami ang pamilya mo. Umpisang muli ni Carmen, na ibinalik ang pagiging biktima niya. Simula ngayon, pagpapatuloy ko, binabalewala siya. Lahat ng komunikasyon, idadaan ninyo sa abogado kong si Ati. Marcos Vidal. Itinuro ko si Marcos. Ipapadala niya sa inyo o napadala na sa mga susunod na oras ang petition for annulment. Pati na rin ang notifikasyon para sa preliminary injunction na nagbabawal kay Alejandro na lumapit sa akin o gumamit ng anumang conjugal property. At ang kaso para sa estafa, sa ninakaw na 2.5 milyon. Tila hihimatayin si Carmen. Baliw ka. Nasa, iku si Alejandro. Paano mo nasikmura ito? Dito na inilabas ni Marcos ang alas niya. Ang maliit na digital recorder.
Inilapak niya ito sa ibabaw ng folder sa paningin ng lahat. At pinindot ang play. Ang mayabang, mapanginsultong boses ni Alejandro ay muling pumuno sa kwarto. Asterisk na isahan ko siya, pre. Ang spa, jackpot yon. Ang nanay ko nagplano ng lahat. Ang life insurance. Mabait na babae si Anna, pero iba siya sa atin. Ang epekto ay pisikal. Namutla si Charmen hanggang sa maging kulay abo. Napahawak siya sa lalamunan niya na parang hindi makahinga. Nanigas si Roberto. Nakatitig sa recorder na parang isa itong ahas. Nahulog ang maskara nila. Nagpapakita ang panik, galit, at purong hiya ng walang takip. Natapos ang recording. Ang katahimikang sumunod ay nakakabingi, bayolente. Ilegal ang recording na yan. Utal na sabi ni Roberto, ngunit wala ng lakas ang boses niya. Pwede nating pagdebatihan yan sa korte, ngiti ni Marcos. Pero tiyak ko, masisiyahan ang judge na pakinggan yan kasama ng iba pang ebidensya. Tumayo siya. Mas maliit siya kay Roberto. Pero sa pakakataong iyon, parang mas higante siya. Mabuti pa, umalis na kayo at kontakin niyo ang abogado ninyo. Dahil sinisiguro ko na kaming abogado ko ay makakaroon ng napakahabang pag-uusap sa inyo. Sinubukan ni Carmen ang huling atake. Humarap siya sa akin. Namumula ang nga mata sa galit. Wala kang utang na loob. Ibinigay nga anak ko sayo ang lahat. Iniyahon ka niya sa kahirapan. Tapos ganito ang igaganti mo. Kapag nalaman niya to, ikamamatay niya. May isang bagay sa loob ko na tuluyang naputol. O mas tamang sabihin, naging solido para sa panghabang buhay. Wala ng sakit, tanging walang hanggang pandidiri. Kapag nalaman niya to, idinin ko ang bawat salita na parang pako. Sabihin mo sa kanya na ngayon palang nagumpisa ang impyerno niya. At parang nananadya ang universo na magkaroon ng macabre sense of drama. Nag-vibrate ang cellphone ni Roberto sa bulsa niya. Kinuha niya ito nang hindi iniisip. Ang nga mata niya ay puno pa rin galit sa akin. Tiningnan niya ang screen at nagbago ang kanyang ekspresyon mula sa galit patungo sa gulat na nangingini. Galing sa ospital, bulong niya. At nang sagutin niya, nangini ang boses niya. Ano? Oh, sigurado kayo? Nakikinig siya ng ilang segundo nang nanlalaki ang mga mata. Papunta na kami diyan. Binaba niya ang tawag. Tumingin siya kay Carmen. Tapos sa akin nang may pinahalong ginhawa at mas matinding pagkamuhi. Si Alejandro. Nakamalay na siya. Gising na siya at hinahanap si Anna. Napasinghap si Charmen. Hati ang reaksyon. Kalahating hikbi. Kalahating tagumpay. Nakikita mo na. Nakikita mo na. Hinahanap ka niya. Ikaw. At ikaw nandito ka. Nakpaplano nga paninira na ito. Tiningnan ko ang sarili ko. Nakaratay sa kama. Nakabenda. Punong hatubo. Dala ang lasang paktataksil at halit sa aking bibay. Tiningnan ko si Marcos na may bitbit na folder na puno ng ebidensya. Sa aking ina na matapang na nakatayo bilang bantay sa aking tabi. At sa kanila, ang pekeng pamilyang akala ko'y totukong pamilya. Pumunta na kayo. Sabi ko at tumingin sa labas ng bintana. Kung saan nagsisimula ng maging kulay kahel ang hapon sa Maynila, kailangan kayo ng anak ninyo. Hindi niyo na ako kailangan. Hindi niyo naman talaga ako kailangan nun pa. Tanging ang pirma ko at ang insurance ko. Walang imik, hinawakan ni Roberto ang braso ni Carmen na tila mag-uumpisa na namang magwala at kinalatkat niya ito palabas ng kwarto. Sumara ang pinto sa likuran nila. Pinipigil ang kanilang huling mga reklamo. Bumalik ang katahimikan. Pero iba na ngayon. Hindi na ito ang katahimikan ng pagpapagaling, kundi ang tensyonadong katahimikan, nag-ikot, na nakbabadya bago ang labanan. Umarap ako kay Marcos. Gusto ko ang lahat. Gusto ko ang ganulmong. Gusto ko mabalik ang pera ko. Gusto kong magbayad siya. Gusto kong magbayad silang lahat. Tumango si Marcos. Isang mapanirang at masayang ngiti ang sumilay sa kanyang ngalabi. My pleasure, boss. Umupo si Mama Susan sa tabi ko at hinawakan ang kamay ko. Sa pagkakataong ito, hindi ko ito binawi. Hinikpitan ko ang aking pagkakahawak. Mag-isa man kami, hindi na kami ligaw. May plano kami. Nasa amin ang katotohanan at taglay namin. Sa unang pagkakataon mula nung bumangga ang kotseng iyon sa buhay ko, nagbago ang laro. At ako, si Ana Santos, ay hindi na isang isasakripisyong biktima. Ako na ang manlalaro. Ang physical therapist kong si Kuya Julian. Isang lalaking malapat ang balikat at malambot ang kamay. Ay tinitingnan ako ngayon ng may halong pakaubos pasensya at pahanga. Pawis na pawis ako. Hindi lang dahil sa effort na hawakan ako habang sinusubukan kong humakbang ng nanginginig sa pagitan ng mga parallel bars. Ana,
Para sa pag-ibig ng Diyos, tama na. Alas 12 pa lang umaga at nakadalawang set ka na. Mahihimatay ka. Hindi ako mahihimatay. Humihingal kong sagot. Nakahawak ng mahigpit hanggang sa pumuti ang buko ng daliri ko sa manggabakal na aluminyo. Ang sakit sa binti ko ay parang buhay na hayop na manhit. Ngunit sakit ko ito. Mas pipiliin ko itong 1000 beses kaysa sa masamang pakiramdam ngang kawalang kakayahan na nang ubos sa akin sa kamangang ospital. Dito, sa puti at maliwanag na kwartong itong klinika, bawat sakit ay paalala. Buhay ako at nakakagala. Isa pa, Kuya Julian, isa pa. Ang tigas din ng ulo mo kaysa. Mabuti pa, ikaw mismo. Buntong hininga niya. Pero tumango rin. Alam niya, tulad ng iba sa klinika, na ang pagtatalo sa akin kapag naisip ko na ang isang bagay ay walang saysay. Ang Senyora Santos ay isang model patient. Kung ang ibig sabihin ng model ay sumusunod sa doktor, pero ginagawang multiplied by 10 ang effort na pinapayagan. Inihakbang niya. Ang kanan kong paa. Nanginginig pa ito pero sumayat sa sahi. Pagkatapos, may kasamang halinghing na kalahating sakit, kalahating tagumpay. Kinalatkat ko ang kaliwa. Isang hakbang, isa lang. Pero sa akin yon, ako ang gumawa. Hindi si Carmen, hindi si Roberto, hindi si Alejandro. Nang maupo ako ulit sa wheelchair na kasakasama ko pa rin sa malayong distansya. Nakaramdam ako ang pagkahilo. Ngunit isa ring matinding alon ng purong pride at karangalan. Ganito ko babawiin ang lahat. Hakbang-hakbang. Pulgada-pulgada. Pagbalik sa kwarto ko ang aking headquarters, ayon kay Marcos nahihintay si Mama Susan na may dalang orange juice at bakas ang pag-alala. Sabi ng doktor, huwag mong pilitin. Ang gabuto ay kailangan ng panahon. Ang kailangan ko ay makaalis dito. Sabi ko habang iniinom ang juice ng dire-diretso. At para mangyari yon, kailangan kong makalakat ng hindi binubuhat. Inayos niya ako sa kama. Ngayon ay mas tuwid na ang sandalan. Inalis ko ang nga damit pang ospital para sa maluwag na sweatpants at isang t-shirt. Maliliit na tagumpay. Tumawag si Marcos. Papunta na siya. May balita. Neutral lang ang tono aking ina, pero napansin ko ang kislap ng pag-alala sa kanyang nga mata. Ang nga balita ni Marcos nitong nga nakaraang araw ay kadalasang pinahalong nga legal updates at mga bagong dumi na nahukay mula sa buhay ng aking asawa. Hindi kami nahintay ng matagal. Pumasok si Marcos na parang ipo-ipo, pero ngayon ay wala ang kanyang brown folder ngang labanan. Dala niya ang kanyang tablet at nakakunot ang no. Hindi ito ang ekspresyong may ebidensya ako, kundi ang sa may problema tayo. Good morning, soldiers. Bati niya sabay bagsak sa silya. Anna, mukha kang pinigang kalamansi. Gusto ko yan. Ibig sabihin lumalaban ka. Salamat. Tingin ko. Anong nangyari? May mukha ka na parang nireject ng judge yung TRO. Mas malala. Sabi niya sabay kamot sa kanyang maikling buhok. Kinumpirma ng judge. Ang SPA ay suspended. Ang joint account ay naka-freeze hanggang sa maklear ang 2.5 milyon. Si Alejandro formal na pinagbawalang lumapit sa iyong 500 meters. Sa usapang legal, maganda ang takbo natin. Edi binago NGA Meanga Villanueva ang diskarte nila. Kung hindi ka nila maatake sa batas, aatakihin ka nila ng marumi. In-on niya ang tablet at nag-scroll gamit ang daliri sa screen. Nagsimula sila ang isang smear campaign na subtle sa ngayon. Nga sismis na hindi mo mademanda, pero nakakadungis. Anong klaseng kampanya? Tanong ni Susan habang lumalapit. Napakita si Marcos ng inis. Masismis, komento sa manaangkop na sirkulo. Ikinakalat nila sa buong Maynila na si Ana, kawawa naman, hindi nakarecover ng mayos sa aksidente, na may neurological na epekto, na nalilito, praning, na ang magagamot, ay nagpapabago sa kanya, na nagdedesisyon siya ng mali. Nagpapaimpluensya sa kanyang ina na palaging galit sa kanila. At sa isang abogadong kaibigan ng pamilya na minamanipula siya para makakuha ng pera. Tumingin siya kay mama. Sorry, tita, ikaw yung kontrabidang bruha sa kwento. Nagbuntong hininga ang aking ina. At ikaw? Ang ambisyosong walang konsensya. Pareho din. At ikaw? Anna. Pagpapatuloy niya. Nakatitik ang mamata niya sa akin. Ikaw ang kawawang biktima. Marupok at hindi matatag. Na kailangang protektahan mula sa kanyang sarili. Kahit mula sa kanyang sariling legal na mga desisyon. Na siyempre hindi niya naiintindihan. Isang malamig na apoy ang nagliyap sa dibdib ko.
Hindi na ito ang sumasabok na galit noong una. Ibang bagay na ito. Mas kalkulado. Mas mapanganib. Gusto nilang pagdudahan ako, na ang nga kliyente ko, ang aking nga kontak, ay sipinawala na ako sa aking katinuan, na ang studio ko ay hindi na mapagkakatiwalaan. Tumpak, klasikong diskarte yan. Kung hindi nila matalo ang argumento, sisirain nila ang reputasyon ng taong nagdedepensa nito. Master si Charmen sa ganyan. Ginagawa niya, yan sa kanyang nga komite nga do niya, sa nga dinner party, sa Rotary Club. Isang buntong hininga dito, isang kawawa naman, ang lalana niya doon. Ang lason ay kumakalat mag-isa. Mayroon tayong mga recordings, bank statements, reklamo ni Susan. Iyon ay para sa judge, sa legal na aspeto. Ang opinyon ng publiko o kahit na ang sa maliit mong profesional na mundo ay sumusunod sa ibang panuntunan. Kung naniwala ang matao na baliw ka o incapacitated, kahit kaunti, magdadalawang isip silang kunin ka. Magdadalawang isip silang magtiwala sa'yo. At sa isang negosyo na katulad ng sayo, na nakabase sa tiwala at sa imahe, ito ay kamatayan. Natapos ko, alam ko ito. Nakita ko na itong mangyari sa isang kakumpetensya ko noon. Isang simpleng sismis lang ng pakaadik ay tumapos sa karir niya. Huminga ako ng malalim, nagbilang hanggang 5. Anong plano mo, Marcos? Isang statement. Pabulaanan ito. Umiling si Marcos. Iyon ay pag-amin sa chismis. Pagbibigay ng kategorya rito. Hindi, kailangan mong patunayan na matino ka at mas malakas kaysa kailanman. Kailangan mong lumabas. Kailangan mong magpakita. Pero halos hindi nga ako makalakad, inis kong sabi, mahinang hinampas ang kutson gamit ang kamao ko. Hindi mo kailangang tumakbo na marathon. Kailangan mo lang makmukhang malakas at kailangan mong gawin iyon agad. Naalala mo ang meeting kay Madam Isabel Montero? Si Isabel Montero, ang aking pinakamahalagang kliyente at pinakamahirap pasayahin. Isang matagumpay na negosyante. 50 anyos. Kasing tigas ang bato at may walang palyadong pang-amoy para sa talento at para sa drama. Malapit na siyang maglunsad ng isang bagong linya ng mga boutique hotel at gusto niyang ako ang mag-design ng corporate image at uniforme ng mga staff. Isang malaking kontrata. At bago ang aksidente, may meeting kami para sa follow-up. Isang meeting na siyempre na-cancel. Tinawagan ko siya. Pagpapatuloy ni Marcos. Pinaliwanag ko sa kanya ng napaka-generic na aksidente ka, na nagpapahinga ka, pero nagpapagaling ka. Sabi niya naiintindihan niya, pero ang project ay hindi makapaghihintay magpakailanman. Kung hindi mo daw may pagpapatuloy, kahit masakit sa puso niya, kailangan niyang humanap ng iba. Isang panik, isang profesional at malalim na panik ang tumagos sa akin. Ang kontrata na yon ang aking sasandalan. Ito ang aking kalayaan. Ito ang patunay na ang studio ko, Ana Santos Design, ay may halaga. Hindi ko pwedeng mawala ito. Hindi dahil dito. Kailan ang meeting? Tanong ko. Ang boses ko ay mas matatak kaysa sa nararamdaman ko. Bukas ng alas 11 sa opisina niya. Impossible. Sigaw ni Susan. Ana, hindi mo kaya gagawin ko via Zoom. Pinutol ko siya. Mabilis na umaandar ang isip ko. Dito tayo magse-set up ng laptop. Magja-jacket ako. Isang profesional na suot. Ang background ay isang malinis na pader. Walang kailangang makaalam na nasa klinika ako. Tiningnan ako ni Marcos. Sinusuri ako. Sigurado ka. Kailangang perpekto ka. Presko. Malinaw. Nakatapak sa lupa. Kung magutal ka. Kung mukha kang nalilito o mahina. Amuyin niya yon. At ang sismis na hindi ka maayos ay makukumpirma. Hindi ako mag-utal, sabi ko. At ang pangungusap ay tumunok na parang isang panunumpa. Ihanda ang mga moodboard, ang mga sketches, lahat. Bukas ng alas 11, handa na ako. Ang kinabukasan ay dumating na may buhol ngang kaba sa aking sikmura na walang kinalaman sa sakit sa aking ngatadyang. Inayos ko ang aking buhok sa isang simpleng pusot. Naglagay ako ngang kaunting blush para hindi ako mukhang maputla at sa ibabaw ngang aking silk pajama. Isang cream linen blazer na dinala ni mama mula sa bahay. Sa harap ko, ipinakita ang laptop ang aking imahe sa screen. Muha akong pagod. Oo, pero ang aking mga mata, ang mga matang nakakita ng labis sa napakaikling panahon, ay may determinasyong nagliliyap. Naayos na ni Marcos ang lahat. Perfect ang connection. Alas 11 saktong lumitaw ang muha ni Isabel Montero sa screen. Maikli at puting buhok, perpektong gupit,
Isang malinis na puting polo. Magray na mata na walang palya sa detalye. Anna, natutuwa akong makita ka. Kahit na mula sa nakikita ko, hindi tulad na gusto ko sana. Tuyo, direkta ang boses niya. Madam Isabel, salamat sa pag-adjust. Ito ay naging isang hadlang. Pero nakabalik na ako sa timon. Pilit kong ngumiti. Umaasang hindi ito magmukhang ngiwingang sakit. Malakas ang painkiller na ibinigay sa akin ng physiotherapist. Pero ang discomfort ng pagupo ng tuwid ay patuloy. May maganaririnig akong usap-usapan. Anna, diretsong sabi niya. Nakahalukip-kip. Mga hindi magagandang sismis tungkol sa estado mo, sa mga personal na problema. Sabi nila, wala ka daw sa kondisyon na hawakan ang isang proyekto na ganito kalaki. Luminga ang puso ko. Si Carmen, nakarating na siya hanggang dito. Huminga ako. Hindi ako pwedeng magalit. Hindi ko pwedeng ipakita na defensive ako. Ang personal na problema, Madam Isabel, sa kasamaang palat ay dumarating sa ating lahat. Ang mahalaga ay kung paano natin ito hinaharap. At ako, sabi ko, tinititigan siya sa kamera. Palagi akong tumutupad sa usapan. Palagi akong nagde-deliver. At ang proyektong ito ay hindi magiging exception. Sa katunayan, nagbigay sa akin ang aksidente ng bagong pananaw tungkol sa resilience. Tungkol sa ganda na maaring makuha sa pagkabutas. Nag-sketch ako ng ilang bagong ideya. Kung may oras kayo, nakita ko ang interes na nagising. Nangibabaw sa pagdududa. Si Isabel ay higit sa lahat isang babaeng negosyante at ang negosyo ay disenyo, hindi tsismis. Patingin, simpleng sabi niya. Sa sumunod na 45 minutes, nakalimutan ko ang sakit. Nagsalita ako tungkol sa mga naputol na linya na nabumuli sa mga bagong forma, tungkol sa mga kulay na isinilang mula sa pasa, tungkol sa mga tela na nagmumukhang peklat na ginawang adorno. Nagsalita ako ng may pasyon, ng may kaalaman, ng may kalinawan na kahit ako ay hindi ko alam na taglay ko pa. Ipinakita ko sa kanya ang sketches na ginawa kong kamay. Nanginginig, pero punong lakas. Ipinaliwanag ko ang konsepto enge, renacer, muling pagsibol hindi bilang pagbabalik sa simula, kundi pagbangon mula sa mga bitak. Nang matapos ako, nakaroon ng katahimikan sa kabilang linya ng screen. Pinakmasdan ako ni Isabel, nakakrus ang kanyang nga, daliri sa ilalim ng kanyang baba. Anna, sabi niya sa wakas, mukha kang pinaglaruan ng tadhana, hindi ba? Ang prangkang sinabi niya ay, nagpatawa sa akin. Isang tuyo at basak na tunok. Sobra po. Oh, pero ang maideya mo ay magaganda. Mas maganda kaysa sa madati nating ginawa. Mas mapangahas, mas toto. Huminto siya. Ang mga tsismis. Anna, ay problema sa akin. Ang aking brain ay hindi pwedeng mayuknay sa kawalang katatagan. Ito na ang pakakataon. Huminga ako ng malalim. Madam Isabel, magpapakatuto ako ng buo sayo. Dumadaan ako sa isang napakakomplikadong annulment at ang dati kong pamilya ay hindi ito tinatanggap ng maayos. Gumagamit sila nga maruruming taktika para sirain ako, kasama na ang pagkakalat ng kasinungalingan tungkol sa aking mental health. Nakita kong tumaas ang kilay niya, pero hindi niya ako pinutol. Hindi ko hinihinging kampihan niyo ako. Hinihingi ko na husgahan niyo ang trabaho ko. Tanging ang trabaho ko at ang aking pagiging profesional. Kung bukas, anuman ang mangyari, hindi ko na may pagpatuloy. Ang estudyo ko ay may mga protokol. Alam ni Lucy, ang partner ko, ang proyekto hanggang sa kalitlitang detalye. Pero hindi iyon kakailanganin. Nandito ako at itutuloy ko ito dahil kailangan ko ito at dahil naniniwala ako dito. Isa pang mas mahabang katahimikan. Pagkatapos ay tumango si Isabel. Isang beses lang. Bigla. Sige. Tuloy tayo. Pero gusto ko linggo-linggo ang meeting at ang unang sample presentation ng tela. Sa isang buwan, kaya mo. Kaya ko po. Sabi ko nang walang pag-aalinlangan. Mabuti. Magtrabaho na tayo. At Anna, huminto siya. At sa unang pagkakataon, nakita ko ang isang bagay na hindi negosyo sa mukha niya. Ito ay parang isang gipagod na respeto. Mag-ingat ka. Ang mundo ay puno ng gago. Huwag kang magpapatalo. Natapos ang tawag. Napasandal ako sa mga unan. Pagod na pagod. Mabilis ang tibok ng puso. Si Mama Susan, na nakmamasit mula sa isang sulok, ay lumapit at hinawakan ang kamay ko. Nagawa mo ng maayos. Anak, sobrang maayos. Si Marcos, na nanatiling tahimik sa buong tawag, ay ngumiti.
Isang malapat na ngiti mula tainga hanggang tainga. Iyan, mahal ko, ay kung paano nananalo sa isang giyera. Hindi sa pamamagitan ng pagpapabulaan sa kalokohan nila, kundi sa paggawa ng isang pader na napakataas at napakatibay gamit ang talento mo na hindi kayang akyatin ng makalokohan nila. Ito ay isang maliit na tagumpay. Pribado, pero isang panalo pa rin. Nagbigay ito ng lakas sa akin para sa mga sesyon sa physiotherapy, para sa mga walang katapusang meeting kay Marcos, para repasuhin ang mga legal documents, para tisin ang pag-isa. Hanggang sa makalipas ang isang linggo, ang pag-isa ay nasira sa pinakamasamang paraan. Nasa maliit na pribadong garden ako eng klinika. Nag-enjoy sa 10 minuto eng sikat eng araw. Nakasandal sa aking tungkod. Nang makita ko siya, dumating siyang parang kidlat na masama ang pananamit. May masyadong mataas na takong, isang masyadong maikling damit at isang galit na masyadong halata sa kanyang naka-makeup na mga mata. Chloe, ikaw, malandi ka. Puta. Sugot niya sa akin na parang torpedo. Si Susan, na nagbabasa sa tabi ko, ay tumalon. Humarang. Hoy, hindi ka pwedeng pumasok dito. Tatawagin ko ang security. Wala akong pakialam sa security niyo. Tili ni Chloe, sinusubukang iwasan ang aking ina. Ang kanyang tingin na puno ng galit ay nakatutok sa akin. Ano bang akala mo sa sarili mo? Ha? Sirain si Alejandro. Sirain ang buhay niya. Dahil sa iyo. Wasak na siya. Dahil sa mga kasinungalingan mo. Pinagmasdan ko siya ng totohanan. Pinagmasdan ko siya. Bata, maganda, sa isang bulgar at maingay na paraan, at ganap na wala sa sarili. Hindi ako nakaramdam ng galit. Nakaramdam ako ng awa. Isang malalim at mapanlait na awa. Kalma ka lang, Chloe. Sabi ko na may isang katahimikan na tila lalo pang nakpagalit sa kanya. Hindi ito lugar para sa madrama mo. Madrama ko. Nilagyan mo siyang restraining order. Ni-freeze mo ang mga accounts niya. Wala siyang pera. Dahil sa'yo. Ang papa niya ay hindi na siya kinakausap at ang mama niya ay walang tigil sa kayak. Kaya ang parusa ng ama ay dumating na at ang manipulasyong ng ina ay tuloy-tuloy. Magandang impormasyon. Wala na siyang pera. Malambot kong pagwawasto. At sa tingin ko, ikaw rin. Yung mga alahas, yung mga bag. Iniisip ko kung mayuwi mo ang maiyon kapak na tukoy ng judge na binili iyon gamit ang pera mula sa joint account ko. Pera mula sa mag-asawa, ibig sabihin akin din. Namutla si Chloe. Akin to. Niregalo niya to sa akin gamit ang pera niya. Ulit niya na humahakbang ng maliit palapit. Nakasandal ako sa tungkod. Hindi ito isang nakatakot na posisyon, pero ang boses ko ay yellow. At ngayon na si Alejandro ay wala ng ekses sa perang iyon at ang kanyang mamagulang. Ayon sa sinabi mo, ay nagagalit. Malabo na nilang tustusan ang luho ng kabit na sumira sa kasal ng kanilang pinakamamahal na anak, o kahit papaano, sa kapaki-pakinabang na kasal. Bumuka ang kanyang bibig, pero walang tunok na lumabas. Ang galit ay napalitan ng pagkalito at pagkatapos ay pahiwatik ng panik. Nakikita niya ito. Ang hubad at malupit na realidad. Sumisilip sa likod ng marangyang fasade at kasayahan. Umalis ka na, Chloe. Pakot kong sabi ng baikla. Umalis ka na at isipin mong mabuti kung saang bahaging ng kwento mo gustong mapunta. Dahil ang barko A Villanueva ay lumulubog at ang nga mahal at tangang kabit ang nga unang itinatapon sa dagat para mabawasan ang bigat. Nanatili siyang nangingini. Ang nga mata ay punong luhang galit at kawalang kakayahan. Pagkatapos ay umikot siya sa kanyang ngatakong at umalis na pasuray-suray ng hindi na nagsasalita pa. Tiningnan ako ni Susan ng may paganga. Diyos ko, Ana, hindi na iyon maiwasan. Bulong ko habang nararamdaman ang pag-iwan sa aking ngang adrenaline. Nag-iwan lamang ng isang balon ng kapaitan. Kasama iyon sa package. Ang murang bagay ay nakmamahal sa huli. Ang insidenteng iyon, gayunpaman, ay ang huling pagtulak. Hindi na ako pwedeng magtago. Alam ni Chloe kung nasaan ako. Malapit nang malaman ng iba. Kailangan kong kontrolin ang naratibo. Kailangan kong lumabas. Dumating ang pagkakataon. Gaya ngang madalas mangyari sa mga bagay na ito. Sa hindi inaasahang paraan. Tinawakan ako ng isang dating kaklase sa college. Si Marta. Na ngayon ay naktatrabaho sa isang local fashion magazine. May narinig siyang mga bagay, mga tsismis. Pero narinig niya rin sa pamamagitan ni Isabel Montero na ako ay patuloy pa rin sa pagtatrabaho.
Gusto niya akong bigyan ng isang maikling interview. Isang maliit na profile dahil sa aking inaakalang pagbabalik sa trabaho pagkatapos ng aksidente. Ito ay isang maliit na event, isang dinner para sa industriya. Pero magiging pampubliko, sobrang pampubliko. Isa itong patibong, agad na sabi ni Marcos. O sa pinakamagandang sitwasyon, isang minefield. Hindi mo makokontrol ang itatanong sayo. Ito ay isang oportunidad, pagtatama ko sa kanya. Hindi ko pwedeng hayaan silang kontrolin ang kwento habang buhay. Kailangan kong lumabas, kailangan kong magpakita. At kung tatanungin kanila tungkol kay Alejandro, tungkol sa annulment, sasagot ako, sabi ko nang may katahimikan na hindi ko nararamdaman. Hindi ako magbibigay ng detalye, pero lilinawin ko kung kaninong panig ang totu. At kaya, makalipas ang isang linggo, nahanap ko ang sarili kong pumapasok sa teras ang isang modernong hotel sa sentro ng Maynila. Sabi Gise, nakasuot ng simpleng itim na damit na nagtatago sa manahuling benda at mababang takong ngunit matibay. Kasama ko si Marcos, ang aking bato at sandata. Nasa bahay si Mama Susan pinapanood ang livestream na ginagawa ng magazine sa social media. Ang ma-flash ang nauna, tapos ang bulungan. Naramdaman ko ang mamatang nakatitik sa akin. Kuryosidad, sismis, awa, paganga. Si Marta, ang aking kontak ay mabilis na lumapit at binigyan ako ng 2 beso sa hangin. Ana, napakatapang mo. Gusto ko ang damit mo. Sayo ba yan? Hindi. Salamat sa pag-imbita. Marta, ang interview ay maikli. Sa isang medyo tahimik na sulok, nag-usap kami tungkol sa bagong project kay Isabel, sa post-traumatic na inspirasyon, sa fashion bilang armor. Naging madali, ito ang aking teritoryo. Hanggang sa dulo, si Marta, na may ngiti na hindi umabot sa kanyang nga mata, ay nagtanong, Ana, lahat tayo alam na dumaan ka sa isang napakahirap na personal na sandali, isang kakilakilabot na aksidente at iba pang mga issue. Paano ka nakakakuhang lakas para patuloy na lumikha sa gitnang lahat na ito? Doon nanggaling ang tanong, ang hinihintay ng lahat. Naramdaman ko ang pagtigas ni Marcos sa tabi ko. Tiningnan ko si Marta, tapos tiningnan ko ng direkta ang kamera na nasa balikat ng kasamahan niya. Huminga ako at nagsalita ng may malinaw na boses na inaasahan kong hindi manginginig. Marta, ang buhay minsan ay bumabasag sayo. Dinudurok ka sa 1,000 piraso at pwede kang manatili doon na nakatingin sa mga piraso. Umiyak o pwede mong simulan ang pagdikit sa kanila muli. Marahil hindi sila magiging katulad ng dati. Marahil makikita ang mga peklat, pero ang itatayo mo pagkatapos ay magiging mas matibay dahil alam mo na kung ano ang kaya mong malampasan. Huminto ako. Pinapanatili ang eye contact sa lens. Dumadaan ako sa isang masakit na annulment. Natuklasan ko na ang taong pinakakatiwalaan ko ay nagtaksil sa akin sa pinakamababang paraan, pero bumangon ako at patuloy na nakatayo at naniniwala ako sa hustisya, pareho sa korte at sa hustisyang buhay, na maaga o huli ay palaging dumarating. Ang katahimikan sa paligid ko ay ganap. Kumurap si Marta, nagulat sa kaprangkahan, tapos ay seryosong tumango. Salamat Ana sa iyong honesty at maraming lakas. Natapos ang interview, pero hindi ako umalis. Nanatili ako. Nakipag-usap ako sa mga kasamahan. Ngumiti, uminom ng tubig. Hinayaan silang makita akong buo, matatag, buhay. Kinabukasan, lumabas ang profile ng magazine at kasama nito, isang video clip na aking sagot, sa loob ng 2 oras. Ang hashtag na may gumawa, babangon siya na ay trending sa Twitter sa Maynila. Ang mga mensahe ang suporta mula sa mga kababaihan na dumaan sa parehong sitwasyon, mula sa mga kasamahan na humahanga sa aking tapang, ay nagsimulang bumuhos sa aking inbox, na filter ni Marcos. Ang kampanya ng sismis ni Charmen ay bumangga sa isang pader. Isang pader na gawa sa aking determinasyon at sa katotohanan. Sinabi ng malakas at malinaw. Nakaupo sa aking kwarto sa klinika pinapanood. Ang video sa cellphone sa unang pagkakataon mula nung aksidente. Hindi lang ako nakaramdam ng ginhawa, nakaramdam ako ng kapangyarihan. Isang kapangyarihan na maliit, marupok, prototu. Nakabawi ko ang kontrol ng aking kwento at ito ay simula pa lamang. Ang hangin sa courtroom para sa hearing ay tuyo at amoy wax ng kahoy at pigil na pagkabalisa. Hindi ako nandun physically. Tutol pa rin ang doktor, pero ang aking presensya, sa pamamagitan ng mga makapal na dokumento na hawa ni Marcos ng may pagamak, ay may bigat na parang bato. Mula sa aking sala, na ginawang temporary office, pinapanood ko ang preliminary hearing sa pamamagitan ng laptop, Zoom, nakapatay ang kamera, audio lang,
Sapat na iyon. Naririnig ko ang boses ni Marcos. Matalim at tiyak na parang scalpel. Inilalahat ang makatotohanan sa judge. Ipinapakita ang mga bank statements, ang mga transfers kay Chloe, ang bill ng hotel. Pagkatapos ay dumating ang sandali at para ilarawan ang motibo at layunin ni Ginoong Alejandro Villanueva, pati na rin ang kaalaman at posibleng instigasyon ng kanyang mga magulang. Inilalatak namin ang recording na ito. Number 1. Sa listahan ng ebidensya. May narinig na click at pagkatapos ang boses ni Alejandro, lasing sa kayabangan at paggamak, ay pumuno sa tahimik na kwarto. Naisahan ko siya, pre. Ang spa, jackpot yon. Ang nanay ko nagplano ng lahat. Ang life insurance. Iba siya sa atin. Ang judge, isang lalaking may malalim na boses, umubo. Tama na. Narinig na natin ang sapat na bahagi. May narinig na ingay nga. Mga papel na inilipat ng mabilis. Ati, for the defense, may komento ba sa authenticity o konteksto? Ang abogado ng mga Villanueva, isang lalaking nangangalang Ati Gutierrez na may boses na parang nasa murang inuman, ay nagreklamo tungkol sa violated privacy at altered emotional state. Ang kanyang depensa ay mahina, nakakairita. Hindi na kinailangang lakasan ni Marcos ang kanyang boses, sinabi lang niya, ang konteksto, Your Honor, ay isang planong pagnanakaw sa ekonomiya at emosyon. Ang authenticity ay verifiable. Ang buod ay ang katotohanan. Ang desisyon tungkol sa preliminary injunction ay kinumpirma at pinalawak sa ilang minuto. Hindi lang na-freeze ang ari-arian. Inutusan din si Alejandro na ibalik ang 2.5 milyon pesos sa isang itinakdang panahon. Sa ilalim ng bantang ang kulong, ito ay isang tuyong, administratibong panalo. Pero sa aking bibig, malasang tagumpay. Ang tugon ng mga Villanueva ay hindi naghintay. Nagbago sila ng taktika. Kung ang awa ay hindi gumagana, susubukan nila ang galit at pananakot. Si Roberto ang tumawa kay Marcos. Ang kanyang boses, sa unang pagkakataon, ay hindi tunog mayabang, kundi magaspang. Puno ang pigil na galit na hindi maitago ang panik sa likod. Marcos, nawawalan na tayo ang kontrol dito. Kausapin mo ang kliyente mo. Kailangan niyang iurong ang reklamo para sa 2.5 milyon. Ito ay isang kalokohan. Para ito ngeng pamilya. Conjugal money na ninakaw ng palihim. Roberto, sagot ni Marcos. Inilagay siya sa speakerphone para marinig ko. Nasa sala ako inaayos ang nga file. At ang anak niyo ay may utos na ibalik ito. Hindi ito negosyable. Sinisira niyo ang sarili niyang pamilya. Sumabog si Roberto. Hindi niyo naiintindihan. Ang publicity, ang masismis, ang inspeksyon ng beer na bumagsak sa kumpanya ngayong linggo ay kasalanan niya. Kaya ang anonymous tip na ipinadala ni Marcos sa beer ay nakaepekto na. Nakaramdam ako ng pangingining ng kasiyahan. Ang kliyente ko ay walang kinalaman sa beer, Roberto. Kung may problema kayo sa buwis, dapat ninyong kausapin ang inyong tax consultant. Hindi ako. Huwag mo akong lokohin. Marcos. Sigaw ni Roberto. Nasa likod siya nito. Nakakasapwat kayo para pabagsakin kami. Sabihin mo sa kanya. Sabihin mo sa kanya na tumigil na ngayon din o magsisisi siya. Hinayaan ni Marcos na bumaba ang kanyang boses sa isang mapanganib na mababang tono. Ito ba ay isang pagbabanta? Roberto, dahil sinisiguro ko na nire-record ng aking kliyente ang pag-usap na ito at matutuwa ang isang judge na magdagdang pamimilit sa listahan ng mga reklamo. Isang tunog na parang hayop na nasugatan ang sagot bago naputol ang tawag. Ang direktang pag-atake ay nabigo, kaya sinubukan nila sa mahinang panik, si Alejandro, o kung ano man ang natitira sa kanya. Ipinalam sa akin ni Marcos na, ayon sa kanyang nga sources, si Alejandro ay nakalabas na at nagpapagaling sa baheng kanyang nga magulang sa Forbes Park. Ang dinamika sa pamilya ay siguradong sasabog. Nakakuha ako ng sample niyon isang hapon ng ang aking telepono. Isang bagong numero na ilan lamang ang nakakaalam. Ay nagfibrate na may tawag mula sa isang pribadong numero. May nagsabi sa akin na sagutin. Anna. Ang boses sa kabilang linya ay hindi makilala. Basak, malapot, kinakalatkat. Si Alejandro. Ang tunog kanyang boses, na dati ay nagpapakilig sa akin sa ibang paraan, ngayon ay nagdudulot lamang ng isang nagyelong kawalan sa aking dibdib. Anong kailangan mo, Alejandro? Anna. Parang awa mo na. Kailangan nating mag-usap. Ito ay isang impyerno. Ang kanyang boses ay naging isang hikbi, na parang higit na awa sa sarili kaysa sa tunay na sakit.
Ang mga magulang ko ay walang tigil sa pag-away. Sinisermonan ako ng papa ko sa lahat. Sinasabi niyang wala akong kwenta. Na sinira ko ang kumpanya dahil sa eskandalo at ang mama ko naman ay walang ginawa kundi umiyak at sabihin sa akin na ayusin ko ito. Nakausapin kita. Napakikinggan mo ako. Wala akong dapat pag-usapan sayo. Sabi ko habang nakatingin sa bintana ng aking bago at ligtas na tsondo sa begeche. Lahat ay nasa kamay ng abogado. Hindi mo naiintindihan. Sigaw niya. At biglang, nakuha ng boses ang kaunting bakas ng dati nitong kayabangan. Kinuha mo sa akin ang lahat. Ang pera, ang bahay, ang reputasyon ko. Na kahit si Chloe ay natakot mo at umalis. Mag-isa na ako. Ang katotohanang binanggit niya si Chloe bago ang aming patay na pagsasama ay ang huling patak. Isang tuyo. Mapait na tawa ang lumabas sa aking ngalabi. Nakakaawa. Alejandro. Talaga. Pero ang nga life insurance at mga SPA, alam mo na, minsan may hindi inaasahang kahihinatnan. Mga bagay na lumang diskarte, walang mabigat na katahimikan sa kabilang linya. Tapos bumaba ang boses niya sa isang pause na bulong. Puno ng biglang at malalim na galit. Narinig mo ang recording na yon. Ikaw yon. Alam ko, isa kang bali na bruha. Anna, isang mapagiganting bruha. Ako ang taong sinubukan mong iwan sa kahirapan at pagkatapos ay kunin ang insurance. Itinama ko ng may kalmado na nagulat din ako. At ngayon, bayaran mo ang bill. Lahat ng bills. Tama ang nanay ko. Dura niya. Tungkol sayo. Tungkol sa nanay mo. Kayo ay matrepadora. Mga miserable. Lahat ay ideya niya. Sinabi niya sa akin kung paano gawin. Kung paano siguruhin. Nakikinig lang ako. Pag-amin sa pamamagitan ng telepono. Automatikong hinanap nagay aking kamay ang record button nagaepe. Sinabi sayo nagnanay mo na papirmahin ako nagsepea. Na kumuha ng insurance. Oh, isa itong katangahan. Tignan mo ang gulo na pinasok ko. Ang boses niya ay isang makasariling panahoy. At ngayon, dahil sayo, siha na ang lahat. Lahat. Paalam, Alejandro. Sabi ko at ibinaba ang tawag. Automatikong nesavang recording. Isa pang pako para sa kabaong ni Carmen. Ipinadala ko kay Marcos kagad. Ang sagot niya ay isang emoticon, NG Martillo. Ang presyon sa mga Villanueva ay naging hindi na matitiis. Ang inspeksyon ng BIR ay umusad. Nakakahanap ng nga discrepancy. Isang supliye. Nanaong courage na manggatsismi tungkol sa kawalang katatagan. Ay, naglik sa isang business newspaper tungkol sa isang lumang kaso, ang mga palpak na materyales sa isang housing project ng Villanueva Construction, isang kaso na nagawa nilang patahimikin ilang taon na ang nakakaraan. Ang balita, na maliit noong una, ay lumaki ng may ehong nakakahihiyang annulment nung tagapagmana. Nagsimulang tumawag ang mabangko na nag-aalala sa mga loans. Ang huling pata na nakpapaw sa baso at ang simula ng aming huling paghaharap ay ang patawag para sa isang mediation hearing. Isang huling pagtatangka ng judge na iwasan ang isang malaking trial. Ito ay sa opisina ng isang official mediator. Dadalo si Alejandro, ang kanyang mga magulang, at ang kanilang mga abogado. Ako kasama si Marcos, isang harap-harapan. Dumating ang araw. Nagsuot ako ng isang black pantsuit. Impeccable, austere. Ang aking armor. Susunduin ako ni Marcos. Handa na para sa huling hapunan. Tanong niya ng may tensyonadong ngiti. Handa na para maningil. Sagot ko, ang mediation room ay karaniwan lang. May mahabang mesa, mabandilaeng Pilipinas, at isang babaeng nasa 50s na may neutral na ekspresyon na nakaupo sa kabisera. Sa kabilang banda ay naroon na sila, si Alejandro. Alos hindi ko siya makilala. Namayat siya. May malalalim na dark circles at isang tingin, na nahihiya, na nakatingin kahit saan maliban sa akin. Sa kaliwa niya, si Roberto. Ang mukha ay parang granito, mahigpit ang panga. Sa kanan niya, si Carmen. Siya naman, tumingin ng direkta sa akin. Ang kanyang tingin ay isang purong lason, distillate, walang anumang maskarang pag-alala, isang luma at aristokratikong pakamuhi. Umupo kami. Ipinaliwanag ning mediator ang mga patakaran. Sibilisadong dialogue. Paghahanap ng kasunduan. Si Roberto ang unang nagsalita na nakaharap sa mediator, na parang wala ako doon. Madam Mediator, ang tanging gusto lang namin ay maresolba ang sitwasyong ito sa pinakamabilis at tahimik na paraan para sa lahat.
lalo na para sa ating anak na nagpapagaling pa mula sa isang malubhang aksidente. Handa kaming makipagasundo sa isang makatuwirang galaga para matapos na ito. Makatwiran, tanong ko sa unang pagkakataon. Lahat ng ulo ay lumingon sa akin. Katulad banga, 5 milyon na inutos. Na, ibalik ko katulad ng kalahati ng market value ng aming kondo na nakapanggalan sa akin ng 70% dahil ako ang naglagay ng paunang ipono katulad ng indemnification para sa moral damages dahil sa concubinage at fraud. Hindi napigilan ni Carmen ang sarili. Indemnification. Ang kapal ng mukha. Dahil sa natuklasan mong bata pa ang anak ko at nakamali, sinasakal mo siya. Ana, sa magadrama mo at sa matela mo, kailangan niyang huminga. Yumuko ng husto si Alejandro, na parang gusto niyang mawala. Isang pagkakamali na kasama ang pagpirma ng mga papel para paboran siya at pagkuha ng life insurance sa buhay ko. Sabi ko, pinapanatiling mababa ang aking boses. Isang napaka-praktikal na pagkakamali. Ayon sa pinag-usapan sa ospital, namutla si Carmen. Inilagay ni Roberto ang isang kamay sa brasong kanyang asawa para patahimikin siya. Pero ang kanyang tingin ay yelo. Madam Mediator, ang tono na ito ay hindi patungo sa kahit saan. Nagalok kami ng isang global na halaga. 5 milyon pesos kapalit ng pag-urong sa anumang iba pang pretensions at pagbawi sa lahat ng mga reklamo. Ito ay isang bukas palat na alok, dahil sa ambag ni Anna sa conjugal properties. Napakababa nito. Napakaliit, na kahit ang mediator ay nagulat. Nagpakawala ng isang tuyong tawa si Marcos. 5 milyon pesos para sa isang tsondo na nakakahalaga ng 20 milyon. Para sa maninakaw na ipon, para sa mga danyos. Ito ay isang insulto, di ba? Salamat. Kung gayon ano ba talagang gusto mo, Ana? Tanong ni Alejandro. Itinataas ang kanyang paningin sa wakas. Ang kanyang nga mata ay puno ng luha ng awa sa sarili. Patayin ako. Tapusin ako. Iyan ba dahil nagagawa mo na? Tiningnan ko siya. Ang lalaking ito na minahal ko. At wala akong nararamdaman. Wala talaga? Kundi isang bahagyang pandidiri. Ang gusto ko, Alejandro, ay hustisya at makukuha ko ito sa korte kung kinakailangan. Kasama ang lahat ng meron kami. Ang nga bang transfers, ang nga hotel, ang nga recordings, lalo na ang huli, kung saan sinisisi mo ang iyong ina sa lahat. Nakita ko kung paano nanigas si Carmen. Bumuka ang bibig ni Alejandro sa takot. Ang ma-headline ay magiging masarap. Patuloy ko. Isang negosyanteng nagtaksil. Inutusan ng ina, na sinubukang nakawan ang asawa pagkatapos ng aksidente. Ang Villanueva Construction, sa gitna ang palpak na materyales at maduming annulment. Iniisip ko na habang hinihintay matapos ng beer ang kanilang report, iyon na ang huling pako sa kabaong. Gaano ba kahalaga ang reputasyon ng kumpanya niyo ngayon, Roberto? At gaano pa ito kahalaga kapag lumabas ito sa press? Ang hiya, sa publiko ay hindi nila kakayanin. Ang katahimikan ay ganap. Tiningnan ako ni Roberto na parang nakikita niya ako sa unang pagkakataon. Hindi bilang isang masunuring manugang, kundi bilang isang kalaban na kasing galing niya, isang kalaban na naglalaro ng walang awa. Humihingal si Carmen nang hindi makapagsalita. Si Alejandro ay mukhang masusuka. Ang mediator ay nakialam, hindi komportable. Mrs. Santos, ang mga pagbabanta NG publicity ay hindi nararapat dito. Hindi ito isang pagbabanta. Pinutol ko siya ng may kalmado. Isa itong hula. Kung pupunta tayo sa trial, magiging pampubliko ang lahat. Yan ang batas. Ako ay nagsasabi lang ng katotohanan. Mas gusto ko ang malinis na kasunduan. Pero ito ay magiging sama kondisyon ko. Ano ang nga kondisyon mo? Tanong ni Roberto na may pause na boses. Tinalikuran na niya ang pagmamagaling. Ngayon siya ay isang negosyante. Nakikita na nawawala sa kanyang makamay ang natitirang aset na mayroon siya. Ang katahimikan. Nagpadula si Marcos ng isang papel sa mesa. Ang 70% ng appraised value ng kondo, ang buwang ibabalik na 2.5 million plus interest, isang indemnification na 5 million pesos para sa moral damages. Ang pag-waive ni Alejandro sa anumang karapatan sa life insurance na ang buwang pagmamayari ay mapupunta kay Anna at isang notaryadong deklarasyon na pinirmahan ni Alejandro na umaamin sa konkubinage at pagnanakaw. Isa itong pagnanakaw. Sigaw ni Carmen. Nakahanap sa wakas ng boses. Ito ang presyo. Sabi ko habang tumatayo. Hindi ko na kailangang manatili pa. Inayos ni Marcos ang kanyang magamit. Mayroon kayong 48 oras para magdesisyon. Pagkatapos ay atrasin ko ang alok at makikita tayo sa korte. Kasama ang press.
Lumabas kami ng sala. Hindi ako lumingon. Alam ko kung ano ang makikita ko. Ang imperyo kasinungalingan at kasakiman na kanilang itinayo ay gumuho at sa gitna ang pinalayaw at kasuklam-suklam na batang ginawa nila. Nasaksihan kung paano nawasak ang kanyang mundo. Sa elevator, tiningnan ako ni Marcos. Sa palagay mo ba, tatanggapin nila? Tatanggapin ni Roberto, siguradong sabi ko. Para may ligtas ang natitira sa negosyo. Iyak si Carmen. Iinom si Alejandro. Pero pipirma sila. At ganun nga ang nangyari. Ang hangin sa opisina ni Notary Public Ati Garcia ay amoy lumang kahoy, selyadong papel at isang mabigat na katahimikan na sobrang kapal na halos mahawakan mo. Ito ay isang katahimikan ng pakatalo. Nilalanghap ko ito na parang purong oksigen. Umupo ako sa tapat ng mahabang mahogany table na pinapagitnaan ni Marcos sa aking kanan at ni Mama Susan, na solido at tahimik na parang bato sa aking kaliwa. Sa harap namin, sa kabilang banda ng makintab na battleground na iyon, naroon sila, ang mga Villanueva. Si Alejandro ay parang anino na lamang ng kanyang dating sarili. Nakayuko sa kanyang silya, nakasuot ng suwit na maluwag sa kanya. Iniwasan niya ang lahat ng tingin. Ang kanyang makamay sa mesa ay bahagyang nanginginig. Sa tabi niya, si Roberto, na ang muha ay naging isang maskarang rey na bato, ay nakatitig sa tumpok nga dokumento na maingat na iniayos ngang notaryo, isang lalaking walang ekspresyon. At si Carmen ay isang palabas ng pigil na galit, nakaupo ng tuwid. Ang kanyang nga mata, namumula sa dugo at kasing lamig ng granito, ay hindi humihiwalay sa akin. Ito ay isang purong galit, hindi natunaw. Ang natatanging tunay na sangkap na natitira sa kanya. Tumikhim ang notaryo. Magandang umaga. Ngayon ay magpapatuloy tayo sa pagpirma ng settlement agreement mula sa annulment procedure ni na Ana Santos at Alexander Villanueva, gayon din ang mga accessory agreements ng indemnification at liquidation ng conjugal properties. Lahat ng kasangkot ay nasuri na ang madokumento at naiintindihan ang saklaw nito. Oh, sabi ko. Ang aking malinaw at tuyong boses ay umaling-awngaw sa kwarto. Gumawa si Roberto ngang mabilis na tangong ngang paksang-ayon. Bumulong si Alejandro ngang hindi maintindihan. Kung gayon ay magpatuloy tayo, sabing notaryo. Pipirma muna si Ana. Nagpadula siya ng unang dosyer papunta sa akin. Ang panulat na inialok niya sa akin ay mabigat, gawa sa malamig na metal. Hindi ako nag-alinlangan. Pumirma ako. Asteriska na Santos asterisk, na may matatag at siguradong handwriting sa bawat pahinang may yellow post-it. Ang tunog ng panulat sa papel ay, ang tanging ingay sa kwarto. Pirma, pirma, pirma. Ang bawat pirma ay isang pako sa kabaong ng aking dating buhay. Isang ladrilyo sa pundasyon ng bago. Pagkatapos ay turno na niya. Dinala ngang notaryo ang nga dokumento sa kabilang dulo ngang mesa. Kinuha ni Alejandro ang panulat ng may nanginginig na kamay. Umangat ang kanyang mamata saglit. Hinahanap ang akin. Wala rin kundi ang takot ng isang bata. Isang kaawa-awang pakiusap. Wala ng pagmamahal. Ni kahit galit. Tanging ang panik ng batang nahuli sa pagkakamali. Inilihis ko ang aking paningin papunta sa bintana. Papunta sa liwanag ning umaga sa Maynila. Nakita ko sa gilid ning aking mata kung paano mas lalong bumagsak ang kanyang mukha bago iniyuko ang ulo at kinalatkat ang isang hindi maintindihang pirma. Pumirma si Roberto pagkatapos ng may isang malakas at galit na linya, na parang may pinuputol siya. Pagkatapos, si Carmen. Hinawakan niya ang panulat ng napakahigpit kaya namuti ang mga buko ngangang mga daliri. Sa isang walang katapusang sandali, mukhang atras siya. Ang kanyang tingin na puno ng lason ay bumalik sa akin. Carmen, sabi ni Roberto sa isang matalim na salita, isang paalala ang kanyang bagong realidad, ang kaligtasan sa ekonomiya kaysa sa hiya at karangalan. Nagpakawala siyang buntong hininga na parang sumisingaw at pumirma. Ito ang paksuko, ang ganap na pagpaparaya. Nang ang lahat ng pirma ay naselyohan, sinarado ng notaryo ang madokumento na may isang tuyong pagampas ng kanyang stem. Ang tunog ay umalingaw na parang putok ng baril. Formalisado na. Ang settlement ay executive mula sa sandaling ito. Ang matransfers ay kailangang gawin sa mga napagkasunduang panahon. Tumayo ang notaryo. Magandang araw po. Walang ibang seremonya. Walang peg-iling ng kamay. Una silang tumayo. Hinawakan ni Roberto si Alejandro sa braso. Halos kinakalatkat niya siya. Naiwan si Carmen na nakatayo ng isang segundo pa. Nakatingin sa akin. Gumalaw ang kanyang mga labi. Bumubuo ngang isang tahimik na salita na hindi ako nahirapang basahin.
Puta. Pagkatapos ay umikot siya sa kanyang mga takong at lumabas kasunod ng kanyang asawa at kanyang talunang anak. Ang pagbalandra ng pinto sa notaryo nang sumara ito sa likuran nila ay ang pinakamatamis na tunog na narinig ko sa mga nakaraang buwan. Nagpakawala si Marcos ng mahabang buntong hininga at bumaksak ng may pagka-teatrikal sa kanyang silya. Diyos ko po, akala ko ang Iron Lady ay sasaksak sa mata ko ang panulat. Si Mama Susan, sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, ay ngumiti. Isang malapat na ngiting walang hanggang ginhawa. Tapos na, anak, tapos na. Hindi. Sabi ko habang kinukuha ang aking kopya nga na dokumento. Isang tumpok ngang papel na katumbas ngang aking kalayaan. Ngayon palang nag-umpisa. Ang nga sumunod na linggo ay isang ipo-ipo en kalmadong aktibidad. Metikoloso. Isang aktibidad en pagtatayo. Hindi en pagwasak. Ang unang transfer ay dumating sa loop en 48 oras. Ang pagbabalik ng 2,5 milyon plus interest. Ang makita ang numerong giyon sa aking account, na akin lang, ay isang aksyon, energy poetic justice na nagdulot, sa akin energy isang malamig ng GT. Pagkatapos ay dumating ang advance ang pagbebenta ang kondo na nasa kamay ng isang real estate agency, at sa wakas ang indemnification. Sa bawat deposit, nararamdaman ko na parang isang kadena ang natatanggal sa aking mga bukong-bukong. Ang aking studio, Ana Santos Design, ay muling isinilang tulad ng phoenix mula sa sarili nitong mga abo gamit ang initial capital ng indemnification. Hindi ko lang ito inilabas mula sa kaunting pagbagsak na idinulot ng mga sismis, kundi pinalaki ko ito. Umarkila ako ang isang mas malaking espasyo sa BGC na may malalaking bintana. Kinuha ko si Lucy, ang dati kong kolaborator, bilang partner, at isang matalino at tahimik na intern na nagngangalang Bea. Ang koleksyon na Renacer para kay Isabel Montero ay iniharap sa isang pribadong showroom. Dumalo ang makilalang tao sa industriya, na nakuryus na makita ang babaeng nakaligtas sa iskandalo. Hindi ko pinag-usapan ang aking annulment. Nagsalita ako tungkol sa masirang linya, tungkol sa matahin na magagandang peklat, tungkol sa lakas ng pagiging marupok. Ang makritiko ay isa ang sinabi. Matapang, tunay, malakas. Si Isabel, na may kalahating ngiti ang kasiyahan, ay nagbigay sa akin ng isang matatak na handshake. Alam ko na, ang lason, kung maayos na na-distill, ay gumagawa ang pinakamahusay na tinta. Nagsimulang dumating ang mga order. Hindi lang dahil sa kuryosidad, ito ay pakilala. Ginawa kong isang bagay na maganda ang aking sakit at ang mundo, sa tila perfersong lohika nito, ay handang magbayad para dito. Isang hapon. Habang sinusuri ko ang sample ng tela, dumating si Marcos sa studio na may dalang isang bote ng champagne at ang kanyang tablet. Breaking news mula sa Villanueva Front. Anunsyo niya habang nagbubuhos ng 3 baso. Para kay Lucy, para sa akin, at para sa kanya. Ang Villanueva Construction Corp ay nag-file para sa bankruptcy, corporate rehabilitation. Ang bill mula sa BIR ay napakalaki at ang pagkawala ng mga kliyente ay total. At ang bahay sa Forbes Park? Tanong ko nang walang gaanong interes. Habang pinapanood kung paano bumubula ang gintong likido. Isinubasta. Nabenta ng napakamura kumpara sa market value. Pero kailangan nila ngang apurahang liquidity. Lumipat sila sa isang apartment sa Cubao. Maganda, pero malayo sa dati. Uminom siyang alak. Si Roberto at Carmen, ayon sa aking sources, ay halos hindi na nag-usap. Sinisisi niya ito sa pagiging spoiled kay Alejandro at sa pagtatanim ng ideya tungkol sa insurance. Sinisisi naman siya ni Carmen sa hindi pag-alam kung paano ay manage ang krisis, isang fairy tale. At si Alejandro? Ang tanong ay lumabas ng mag-isa halos dahil sa inersia. Gumawa si Marcos ng mukhang nasusuka. Yun. Ang aking contact sa criminal court ay nagbigay sa akin nito. Binuksan niya ang kanyang tablet at nagpakita ang isang pahina ng isang lokal na digital na diary. Isang maliit na headline. Inaresto dahil sa away at paglaban sa isang bar sa Tondo, at isang malabong litrato ni Alejandro na sinasakay sa isang police van. Namamayat siya na may ilang araw na balbas. Ang kanyang polo ay punit-punit. Sinabing ang balita na sinubukan niyang umiwas magbayad at nang hingin ng mayari ang bayad, naging marahas siya sumisigaw ng magabagay tungkol sa masapwatan at pagtataksil. Tiningnan ko siya. Hindi ako nakaramdam ngang saya. Hindi ako nakaramdam ngang awa. Wala akong naramdaman. Siya ay isang estranghero. Isang multo mula sa aking nakaraan na nawawala sa miserya ang kanyang sariling gawa. At si Chloe,
Tanong ni Lucy nang may kuryusidad na may halong sismis. Ibinenta lahat ng pwede niyang ibenta, at ayon sa pagkakaalam ko ay pumunta sa Boracay kasama ang isang 50 anyos na real estate developer. Magabagay sa buhay. Pagtatapos ni Marcos na nakibit balikat, ng gabing iyon, nagapunan ako kasama si Mama Susan at Marcos sa isang maliit na restaurant sa neighborhood na walang masyadong pretensions. Kumain kami ng maayos, nagtawanan, pinag-usapan ang hinaharap, ang aking hinaharap, sa unang pagkakataon, sa tila isang walang hanggan. Nakaramdam ako ngaan, hindi na ako galit, ako ay nasa kapayapaan lamang. At ang pag-ibig, Anna, tanong ng aking ina na may maingat na ngiti habang umiinom kami ng kape. Hindi lahat ay puro trabaho. Naisip ko si Diego, ang arkitekto na nakilala ko sa industriya dinner. Ilang beses na kaming nakita, palaging by group, palaging nag-usap tungkol sa trabaho, tungkol sa sining. Siya ay matalino, mabait at mayroong sa kanyang mamata ang isang tahimik na pagunawa, walang pagmamadali, wala siyang sinubukan, nakpakita lang siyang interes, may respeto, isang lalaki na nagtayo rin mulingang, kanyang buhay pagkatapos ng sarili niyang nga pagkawasak. Hindi ko alam, ma, tapat kong sabi, sa ngayon, gusto ko ang kapayapaan, gusto ko na walang sinumang umaasa ng anumang bagay mula sa akin kundi ang gusto kong ibigay. Siguro sa hinaharap, pero hindi ngayon. Ngayon ito ay akin. At isinama ko sa isang gestura ang restaurant. Ang hobby. Ang buhay ko. Tumango siya na naiintindihan ang lahat. Ito ang tama. Anak ko, oras mo, rules mo. Paglabas, sa ilalim nege malamlam. Na ilaw nege isang poste nege ilaw. Nagvibrate ang telepono ko. Isang mensahe mula kay Diego. Nabasa ko ang mege review ni Renager. Kulang pa ang mege sinabi nila. Ito ay napakaganda. Kapag gusto mo, gusto kong makita mo ang huli kong project. Mayroon itong ilaw na tingin ko ay magugustuhan mo. Walang pagmamadali. Regards, Diego. Ngumiti ako. Isang simpleng mensahe. Isang posibilidad. Wala nang iba. Sa ngayon ito ay sapat. Ito ay perpekto. Habang tinutulungan ni Marcos si Mama Susan na sumakay ng taxi, nanatili ako sandali sa sidewalk, nag-iisa, nilalanghap ang sariwang hangin sa gabi. Naalala ko ang malakit na dilim sa ospital. Ang malamig na boses ni Roberto na nag-usap tungkol sa insurance. Ang yelong tingin ni Carmen. Naalala ko ang takot, ang galit, ang desperasyon. Ngayon, mayroon na lamang katahimikan. At sa harap ko, isang maliwanag na kalye na nawawala sa lungsot na puno ng posibleng direksyon. Wala, ni isa man. Sa kanila ang nagdadala NG apelidong Villanueva. Ibinulsa ko ang menenea, kamay ko sa aking coat. Umikot at sumama sa akin ina at kaibigan. Ang nakaraan ay sa wakas ay pumirma na sa pagsuko nito at ako, si Ana Santos, sa wakas ay malaya na. 1 taon, 12 buwan, 365 na araw. Iyon ang tagal ngang oras na inabot ng mundo para muling maayos, para makahanap ng bagong aksis kung saan ikot, ang aking aksis. Hindi ang sa Mangga Villanueva, hindi ang sa isang kasal, kundi ang aking. Amoy kape ang studio, wax cotton, at ink ng 3D printer. Amoy trabaho, creation, buhay. Mula sa bago kong opisina, na may matataas na bintana na nagbabaha ng liwanag sa puting espasyo, nakikita ko si Lucy na nakikipagtalo sa isang supplier sa telepono gamit ang halong tatak at charm na nagpapabuti sa kanya bilang partner. Sa background, ang intern, isang tahimik at matalinong babae na nangangalang Bea, ay nag-focus sa isang komplikadong pattern. Ang dila ay nakalabas sa pagitan ng malabi. Ito ay isang perpektong ecosystem, maliit, pero matibay at ganap na akin. Ang koleksyon na Renacer ay hindi lamang nagligtas sa aking karir, kundi inilagay ito sa isang bagong lugar. Hindi na ako lang si Ana Santos, ang asawang arkitekto. Ako na si Ana Santos, ang babaeng koleksyong Renacer. Ang nga order ay hindi na dumarating dahil sa samba o dahil sa mga kontak ni Alejandro. Dumarating sila dahil ang trabaho ko ay nagpapakita para sa kanyang sarili. Ginawa kong linya ang sakit, ginawa kong texture ang pagtataksil, ginawa kong kulay ang galit, at ang mundo, sa kanyang perversong lohika, ay nakakahanap ng kagandahan doon. Minsan, kapag tinitingnan ko ang isang damit na ang ngatahi, ay nagsisimulate ngang nga makakaunay na paklat, naisip ko kung gaano iyon ka-ironic. Sinubukan nilang basagin ako,
At ginamit ko ang ngabitak para magtayongeng isang bagay na mas matibay. Nag-vibrate ang cellphone ko sa ibabaw ng drafting table na puno ng mga sample. Si Marcos. Nakaupo ka ba? Tanong niya nang hindi man lang bumabati. Sa kanyang boses ay may pahiwatig ng halos pambatang kasiyahan. Kahit papaano ay nakaupo ako lately. Ito ay isang himala. Anong nangyari? May bumaksak na isa pang family empire. Biro niya. Tinatabi ko ang isang pirasong muslin. Muntik na. Nakatanggap lang ako ng final ruling para sa bankruptcy ng Villanueva Construction Corp. Ang kumpanya ay idineklara na sa bancarota liquida. Total liquidasyon. Ang natitirang assets, ang 2 van, ang office furniture na walang may gusto at ang opisina na may malaking mortgage ay isusubasta para bayaran ang mga inutangan, lalo na ang BIR. Si Roberto ang maywan sama personal debts bilang guarantor. Isang butas na hindi niya malalabasan sa buong buhay niya. Tumigil ako sa paglalaro sa muslin. Hindi ko naramdaman ang pag-alon ng matamis na paghihiganti na siguro'y inaasahan ko 1 taon na ang nakalipas. Naramdaman ko ang isang tuyong hustisya, administratibo, isang consequence. At ang bahay sa Forbes Park? Tanong ko. Naibenta 3 buwan na ang nakakaraan. Sa presyo na masyadong mababa sa market, pero kailangan nila nga purahang pera. Lumipat sila sa isang maliit na tsondo sa Pasig. 2 kwarto. Ayon sa aking source, na isang napakagaling na tsismosang real estate agent. Ang building ay moderno, pero ang pagsasama nila ay nagyayelo. Si Roberto ay maghapong nasa labas, siguro naghahanap ng trabaho, bagay na mahirap para sa lalaking kaedad niya, na may ganoong record. At si Carmen, huminto siya ng pandramatiko. Si Carmen halos hindi na lumalabas. Nakita lang siya sa supermarket sa neighborhood. Sabi nila tumanda daw siyang 20 taon. Hindi na siya pumupunta sa kanyang makomite. Sa kanyang maklub sobrang hiya niya sa matao. Ang mundo niya ay lumiit sa 40 square meters at isang asawa na sinisisi siya sa lahat. Naisip ko ang eksena. Ang crystal chandelier sa maliit na tsondo na iyon. Ang mamahaling designer furniture na siksikan. Ang katahimikan na puno ng sisihan. Si Carmen, ang Iron Lady. Kinakalawang sa isang balkonahe na may view and parking lot. Hindi ako nakaramdam ng awa. Ang awa ay para sa biktima. Hindi para sa berdugo na bumaksak gamit ang sarili niyang nga sandata. Nakaramdam ako ng kumpirmasyon. Ang universo, o kahit man lang ang penal code at ang merkado, ay may tiyak na balanse. Et siya, tanong ko at napansin ko kung paano pasimpleng inangat ni Lucy ang kanyang paningin mula sa kanyang mesa nang marinig ang tono ko. Alejandro. Nagpakawala si Marcos ng buntong hininga. Mas malala yan. Naalala mo yung away sa bar sa Tondo. Paano ko ba makakalimutan? Well, simula pa lang yon. Walang para. Walang payong ni Papa at may reputasyon na amoy asupre. Hindi siya makahanap ng kahit na anong stable. Mga trabaho bilang construction worker na inaabandona niya. Mga reklamo sa pagiging lasenggo. At ilang iba pang gulo. 1 buwan na ang nakalipas. Ipinasa sa akin ng aking kontak sa police station ito. Hindi ito maganda, pero naisip ko na dapat mong makita. 1 segundo pagkatapos, dumating ang isang mensahe na may litrato sa aking phone. Binuksan ko iyon. Ito ay isang screenshot ng isang digital newspaper ng lokal na krimen. Ang headline ay maliit, nakakaawa. Inaresto dahil sa tangkang pagnanakaw at public scandal sa isang convenience store. At sa ibaba, isang pixelated pero nakikilalang litrato. Si Alejandro. Nakasuot ng isang punit na hoodie. Sinusubukang itago ang kanyang muka habang hawak siyan ng 2 pulis. Mahaba at magulo ang kanyang balbas. Ang nga mata niya ay nanlalaki. Nawawala. Muka siyang multo. Multong kung sino siya. Tiningnan ko ang litrato ng ilang segundo, tapos dinelete ko iyon. Hindi ko ito isesave. Wala na itong lugar sa buhay ko, kahit sa aking digital memory. Para sa pagkasira na iyon, anong nangyari? Tanong ko. Ang boses ko ay nakakagulat na neutral. Sinubukan niyang magnakaw ng ilang boteng whiskey sa isang tindahan. Ang may-ari, isang matapang na tao, ay sininda siya at tumawag ng pulis. Si Alex, bilang depensa niya, nagsimulang sumigaw nga, magabagay tungkol sa konspirasiyes, kung paano lahat ay laban sa kanya, na isang bruha ang sumira sa buhay niya. Ang karaniwan, huminto si Marcos. Nasa isang self-destructive cycle siya na hindi niya gusto o hindi niya kayang labasan. Ang mga magulang niya, ayon sa pagkakaalam ko,
ay hindi na siya pinapadalhan ng pera. Napagod na sila, o naubos na rin sila. Ibinaba ko ang tawag. Matapos mangako kay Marcos ang isang marangyang hapunan na siya ang pipili, nanatili akong nakatingin sa maliwanag na espasyong aking studio, ang creative mess, ang buhay na nagumpisa. Sa labas, ang maraw na Maynila ay patuloy sa pag-ikot. Ang kabilang buhay na iyon, ang buhay na mag-aanino at magalason na bulong, ay naglaho na parang usok. Nakapagbayad na siya. Lahat sila ay nakapagbayad na. Ang hapunan kasama si Diego ay gaya ng dati, tahimik. Hindi ito mga dates, o hindi bababa sa ganung panggalan na puno ng expectations. Ito ay mapakikita sa trabaho noong una, tapos para uminom ng kape, tapos isang hapunan na tulad nito sa isang maliit na restaurant malapit sa kanyang pinakabagong project, ang rehabilitasyon ng isang lumang warehouse sa Quezon City. Si Diego ay may isang pambihirang katangian. Ang kanyang pagiging kalmado ay hindi pagwawalang bahala, kundi isang katahimikang nakuha sa pamamagitan ng pagsisikap. Siya rin ay may mga peklat ng isang annulment, ng isang partnership na natunaw sa gitna ng sisihan at mga abogado. Pero hindi katulad ko, walang iniwang galit sa kanya. Tanging isang tiyak at matalinong kalungkutan at matibay na determinasyon na huwag ulitin ang parehong pagkakamali. Iniisip ko ang konsepto mo tungkol sa mga nakikitang tahi para sa lobby, sabi niya, habang pinipiktas ang isang piraso ng tinapay gamit ang kanyang mahaba at siguradong nga kamay, na mansahan ng chalk at medyo may kalyo. Nung una ay hindi ko gusto. Sa arkitektura ang hindi perpekto, ay itinatago. Pero may sense, may katapatan. Para ipakita na ang mga bagay na pagduduktungin, minsan ay kailangan ng isang stitch at na ang stitch na iyon ay pwedeng maging maganda. Ito ang kinsugi, pagpapahalaga sa pagkakabasak. Hindi lang pwedeng maging maganda, sabi ko, uminom ng alak. Ito ay talagang maganda. Ang masakit, ang nag-ayos, ay bahagi rin nganda. Ang pagiging perpekto na walang kwento ay nakakabagot. Tiningnan niya ako at isang mabagal na ngiti na umabot sa kanyang mga gray-green na mata ang sumilay sa kanyang mga labi. Ganun din ang naisip ko sa mga tao. Ang pag-usap ay lumipat tulad ng dati mula sa profesional papunta sa personal. Walang kahirap-hirap. Nag-usap kami kung gaano nakakapagod at nakakamangha ang magumpisa ang sariling negosyo. Tungkol sa kakaibang kalungkutan ngang taong nagdedesisyon ngang lahat. Tungkol sa aming maina. Ang sa kanya, isang retired na guro sa probinsya. Ang akin, si Mama Susan, ang aking bato. Pinag-usapan namin ang lahat, maliban sa mga bagay na hindi namin kailangang pag-usapan. Ang aming mga ex. Ito ay isang teritoryo na hindi sinasabing bawal. Iginagalang. Hindi dahil sikreto ito, kundi dahil hindi na nito dinedepina kung sino kami. Sa pagtatapos ng hapunan, habang hinihintay ang bill, nilaro ni Diego ang base ng kanyang baso ng tubig. Ngayong darating na Huwebes, sabi niya, hindi tumitingin sa akin. May isang inauguration sa BGC Arts Center, isang installation tungkol sa urban memory. Tingin ko magugustuhan mo. Kung wala kang plano, at kung gusto mong ang kasama, siyempre, pwede tayong pumunta at pagkatapos uminom tayo doon. Hindi ito isang pasyonadong imbitasyon, isa itong alok, isang hakbang paharap, maingat, may respeto, iniiwan ang buong espasyo sa mundo para humindi. Tiningnan ko ang kanyang makamay sa mesa, ang pinahalong lakas at lambot. Tiningnan ko ang kanyang mata, na nakatingin sa akin, kay Anna, hindi sa ex-Mrs. Ngamga Villanueva, hindi sa biktima, hindi sa galit. Tiningnan nila ako. Gusto ko. Sabi ko at ngumiti. Isang tunay na ngiti, walang bigat. Ang kanyang ekspresyon ay lalong lumambot, na may isang ginhawa na nakakaantik. Perpekto. Isesend ko sa iyo ang detalye. Nang gabing iyon, pagbalik sa aking kondo, hindi ang dati kong tinitirhan kasama si Alejandro, kundi bago, maliwanag, malapit sa studio. Pinili ko lang para sa sarili ko. Naupo ako sa katahimikan. Walang pagmamadali. Walang kaba. Tanging ang tahimik na pag-asa ang isang taong sumusubok ng bagong daan na walang mapa. Pero may maayos na kompas. Ang sa sarili kong instinct. Ilang araw pagkatapos, dumating si Mama Susan para mananghalian. Kagagaling lang niya sa isang trip sa Palawan kasama ang mga kaibigan. Punong enerhiya at kwento. Nakita ko siyang mas bata, mas malaya, na parang ang makita akong makabangon muli ay nagbigay sa kanyang pahintulot na mabuhay para lamang sa kanyang sarili, habang nagbabalat ng patatas para sa torta. Ang kanyang tortang talong, ang tanging bagay na may halaga, ay sumulyap sa akin.
Narinig ko nang hindi sinasadya ang tungkol sa kumpanyang mga Villanueva, sabi niya sa isang kasual na tono. Pero kilala ko ang bawat tono ng boses niya. Oh, tapos na. At siya, Alejandro, may narinig din ako. Isang masamang balita. Hindi ko na dinakdagan pa. Hindi na kailangan. Binitawan niya ang kutsilyo. Pinunasan ang kanyang makamay sa apron at lumapit. Hinawakan niya ang mukha ko gamit ang kanyang makamay, magaspang at malambot. Ang kanyang nga mata, nakaparehong sa akin, ay sumuri sa aking muha. Ayos ka lang ba, anak? Toto ba? Ang tanong ay hindi tungkol sa negosyo ko ni tungkol sa bank account ko. Tungkol ito sa malalim at madilim na bahagi kung saan itinatago natin ang masakit na hindi nakikita. Huminga ako ng malalim at natuklasan, na may isang kalinawan na pumuno sa aking ng malalim na kapayapaan, na ang sagot ay sinsero. Ayos lang ako, ma. Hindi lang ayos, mapayapa na ako. Hindi na ako nasasaktan. Hindi na ako nagagalit kapag naisip ko sila. Ito ay parang pag-isip sa mga karakter mula sa isang masamang pelikula na pinanood ko noon. Wala akong nararamdaman. At yan ang pinakamalaking tagumpay. Ang kanyang nga mata ay napuno ngang luha. Pero ito ay luha ngang saya. Ngang isang walang hanggang pride. Niyakap niya ako ng mahigpit at hinayaan ko ang sarili ko. Ibinaon ko ang aking ilong sa balikat niya na amoy bahay, amoy tahanan. Nagawa mo? Anak ko, bulong niya sa buhok ko. Muling mong binuo ang sarili mo gamit ang sarili mong mga kamay. At ikaw ay mas maganda. At mas malakas kaysa kailanman. Ang gabi ngang inaugurasyon sa BGC Art Center. Nagsuot ako ngang isang disenyo ko. Isa sa mauna mula sa Renacer. Isang itim na damit na may simpleng linya. Pero may diagonal na tahi sa torso. Ginawa mula sa isang matinding pulang sinulit, parang peklat ng gintong likido. Ito ang aking armor, ang aking statement. Naghihintay sa akin si Diego sa entrance. Nang makita niya ako, gumawa ang nga mata niya nga mabilis at mapang-appreciate na scan. Hindi ko siya sinisisi. Ang ganda, sabi niya sa damit. At ikaw, suot iyan. Salamat. Ngumiti ako. Hindi ako nakaramdam ng pagka-conscious. Ang installation ay makapangyarihan. Aspero, puno ng memorya at semento. Naglakad kami sa pagitan ng nga exhibit na kokomen, nagidiskusyon sa mga punto. Ganyan ang aming napag-usap. Isang palitan ng nga ideya, isang pagkikita ng nga utak bago ngang katawan. At ito ay nakaka-excite, mas nakaka-excite kaysa sa anumang tingin na punong walang lamang pagnanasa. Pagkatapos, sa isang teras, malapit sa ilog, kasama ang profile ng Maynila na iluminado sa harap namin, bumagal ang usapan, hindi dahil nakakailang, kundi parang isang ilok na lumalapat at bumabagal. Nilaro ni Diego ang base ng kanyang baso. Tumingin sa madilim na tubig. Inisip ko na ang mataong tulad natin na muling nagtayo mula sa simula, ay may advantage. Ano iyon? Na alam natin kung ano ang hindi natin gusto. At yan, kahit na mukhang negative, ang pinakamagandang pundasyon. Alam natin ang halagang katapatan, kahit masakit, ng pagrespeto sa espasyo ng iba, ng hindi pagte-take for granted sa anumang bagay. Tumango ako, naintindihan ko iyon ng perfect at alam din natin kung gaano tayo kalakas. Ito ay nagbibigay ng isang kakaibang kalmado. Hindi mo kailangang may magligtas sa'yo. Ang kailangan mo, lang ay may sumama sa'yo. Tumas niya ang kanyang baso. Para sa mga sumasama. Pagkatapos ay nakling kaming baso. Ang tunok ay malinis, parang isang kasunduan. Kinalaunan. Nang ihatid niya ako sa pinto ng aking building, walang tangkang humalik, ng isang pilit na advance, tanging isang ngiti. Isang ito ay isang magandang gabi, ana at isang bahagya. Halos hindi mapansin na pagdampiin kanyang kamay sa aking braso bilang paalam. Para sa akin din, sabi ko. At naramdaman ko iyon. Umakyat ako sa aking tsondo, sinalubong ako ng tahimikan. Pero hindi na ito ang katahimikan ng kawalan, ng blangkong iniwan ng isang tao. Ito ang katahimikan ng aking sariling espasyo, puno aking menagamit, aking menagalibro, ng aking mga disenyo na half-finished. Ito ay isang matabang katahimikan. Hinubat ko ang sapatos ko, nagbuhos ng isang basong tubig at dumungaw sa balkonahe. Ang Maynila na humihinga doon sa ibaba, walang hanggan, walang pakialam at puno nga posibilidad. Naisip ko ang ananuang isang taon, wasak sa kamangang ospital. Nakikinig kung paano tinatasa ang kanyang life insurance. Nakita ko siya na parang isang estranghero, isang nakababatang kapatid na kailangan kong iligtas. Ngayon,
Ang ana na iyon ay hindi na umiiral. Sa kanyang lugar ay ako. Mas malakas sa mga bahaging basak, mas matalino, mas malaya. Isinara ko na ang pinto ng aking nakaraan, at naglalakad ako ng walang saklay, walang takot, patungo sa liwanag ng kalye, patungo sa buhay na sa wakas ay sa akin na lamang. Ito ay hindi isang happy ending na tulad sa fairy tale. Ito ay isang mas magandang bagay, isang tunay na simula na isinulat gamit ang indelible na tinta ng sarili kong kamay.